5,581 walang anumang emosyon, Waleria. Nagtanong, pinatawag mo kami. Anong utos mo sa amin? Garalgal ang boses ng lalaki nang magsalita siya, itinuring kayong mga matatanda noon. Pagpasok sa ating sekta. Maaaring hindi sumuko ang ibang matatanda, ngunit ngayon, may pagkakataon na. Bumangon para mapandi mo ang iyong prestihiyo. Hanapin ang nasugatan na miyembro ng Thea Sect, Waleria. Ibalik mo siya, buhay man o patay. Binigyan ng gawain ng lalaki sina Waleria at James. Opo, guro, agad na sagot ni Waleria. Maya-maya pa ay nawala na ang lalaki. Ang pangunahing bulwagan. Napatingin si Zel'Onath sa kanila habang sinasabi niya, ito na ang pagkakataon ninyo. Sakupin mo ng mabuti. Nakasalalay dito kung makakapagtatag kayo sa aming sekta. Napanatili ang isang composed demanor, nagtanong si Waleria, maaari mo bang bigyan kami ng anuman? Mga payo upang tumulong sa pagsubaybay sa Waleria mula sa Thea Sect. Marahil ang ilan. Pangkalahatang patnubay. Casual na sumenya si Zel'Onath, nag-conjure ng sigil sa kanyang palad, at sinabi niya, all the. Ang mga pahiwatig tungkol sa kanya ay nasa loob ng sigil na ito. Tinanggap ni Waleria ang sigil. Kasunod nito, inakay sila ni Zel'Onath. Pagkatapos nilang umalis sa planeta, binigyan sila ni Zel'Onath ng huling tagubilin at umalis. Sumunod si James sa likod ni Waleria hanggang sa umalis si Zel'Onath. Tapos nagtanong siya, bakit hindi? Kumilos ka. Ibinahagi ni Waleria ang kanyang saloobin, hindi si Ivan Zoreth iyon. Naramdaman ko ang pagkakaiba. Nakatago siya sa kailaliman ng itim na palasyo, pero ano tayo? Hindi talaga siya ang nasaksihan. Sa liwanag ng iyong intuition, bakit hindi gumawa ng direktang aksyon? Sa pamamagitan ng pag-alis nito. Impostor, ang tunay na Ivan Zoreth ay maaaring magbunyag ng kanyang sarili, James. Nakipag-usap sa pamamagitan ng kanilang ibinahaging mental bond. Huwag magmadali, napaisip si Waleria. Bumalik muna tayo at saka palihim na ilusot ito. Lugar. Ang tawag mo. Ang dalawa ay mabilis na umalis sa planeta at bumalik sa Mount Darkwind. Sa likurang dalasdis ng bundok, nakaupo si Waleria sa isang resting area ng isang manor na may seryosong ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, iminungkahi niya, upang mawala ang nananatili nitong kawalan ng katiyakan, simulan natin. Operation natin bukas. Tatabyunan natin ang ating mga aura at palihim na susulong. Ang palasyo kung saan nakatago si Ivan. Napaisip si James bago sinabing, we had a good opening last time but. Sa kasamaang palad pinalampas ang aming pagkakataon. Paano tayo dapat tumagos sa pagbuo nito? Oras. Paano ang tungkol sa isang direktang pag-atake? Ngunit ang paggawa nito ay maaaring makaakit ng atensyon ng ang mga powerhouse mula sa Demonium Sect sa universo na ito. Bahagyang umiling si Waleria, hindi ko alam kung bakit hindi ako kumilos. Pagkatapos. Nang maramdaman kong hindi si Ivan, bigla kong naisip ang umalis. Sa pagbabalik tanaw, napalampas ko ang isang magandang pagkakataon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Waleria. Marahil ay nagtatanim siya ng takot. Pagkatapos ng lahat, si Ivan ay isang maalamat na powerhouse. Habang si Waleria ay muntik nang mapatay sa kanyang peak state. Ang kanyang lakas ay hindi ganap. Nakabawi, at isang bakas ng kaba ang nagtagal sa loob niya. Iyon ang takot na iyon. Naging dahilan para mawalan siya ng pagkakataon. Ngayon, wala ng pagkakataon. Upang makuha ang runes, kailangan nilang singilin ng maaga. Nakapikit ang mga mata kay James, buong katapatan niyang nagsalita, ang aming paglalakbay dito. Ang universo ay hindi isang biro lamang. Ito ay isang pakikibaka ng kaligtasan at mortalidad. Hindi mo kailangang mamagitan maliban kung ito ay magiging kinakailangan. Ang iyong gawain ay mabilis na kunin. Sa akin mula sa sitwasyon kung sakaling ma-overwhelm ako. Sige, paninindigan ni James na may banayad na tango. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Kinabukasan, sina Waleria at James. Itinago ang kanilang mga aura at tahimik na umalis sa Mount Darkwind. Isang beses silang nagpakita. Muli sa planeta kung saan matatagpuan si Ivan. With their aura hidden, sila
Dumating sa labas ng bulubundukin. Palihim, nagpadala ng mensahe si James. Dapat ba tayong direktang umatake? Itinuro ni Waleria, manatiling nakatago sa mga anino. Huwag ibunyag ang iyong sarili. Ako mismo ang mamamahala sa sitwasyon, at mamagitan ka lang sa pinakamahalaga. Sandali. Nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos ay lumitaw si Waleria sa labas ng bulubundukin. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa. Ipagpalagay ang pagkakakilanlan ni Felicia ngunit ipinakita ang kanyang sarili bilang Waleria. Umuusbong sa view, ang kanyang aura ay sumabog na parang isang masiglang bahaghari. Sa simpleng galaw, walang kapantay na kapangyarihan ang nabuhay sa kanyang palad, naghahatid ng isang matunog na suntok sa ang pagbuo. Boom! Isang kagilahil-alas na pagsabog ang umalingawngaw, ang tindi nito ay umaalingawngaw sa malayo at malawak. Ang planeta ay natagpuan ng sarili na nababalot sa mga labi ng Titanic Force. Kasabay nito, ang isang bitik ay makikita sa pagbuo. Kasunod ng bali na iyon. Nagkawatak-watak ang buong istruktura nito. Sa gitna ng mabituing kalawakan ay lumutang itim na palasyo. 4,582 inatake ni Waleria ang pagbuo ng ang bulubundukin. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki, at ang puwersa na nagmumula sa pinawi ng kanyang palad ang katawang langit. Ang kanyang malakas na enerhiya ay patuloy na lumalawak. Binabawasan ang lahat ng bagay sa landas nito sa mga durog na bato. Isang itim na palasyo ang lumutang sa mabituan. Kalawakan. Ang itim na palasyong ito ay tila huwad mula sa itim na ginto, na naglalabas ng madilim na ningning. Waleria Xavier, dumating ka na, umalangaw ang isang tinig mula sa kaibuturan ng silid. Itim na palasyo. Kasunod ng mga salita, isang sinag ng itim na liwanag ang lumabas mula mga hangganan nito. Ang liwanag na ito ay nagtagpo sa itaas, na nagsasama sa anyo ng isang nagbabadyang anino. Sa una, si Waleria ay nagtataglay ng isang tiyak na pangamba. Kung tutuusin, si Ivan ang nag-inflict malubhang pinsala sa kanya at halos magtagumpay sa pagwawakas ng kanyang buhay. Gayunpaman, bilang tumayo siya sa harapan niya, tila nabawasan ang natitirang takot niya. Nagpatawag ng violet na longsword sa kanyang kamay, itinutok niya ito sa itim palasyo, ang kanyang boses na may dalang malamig na pasya. Ivan Zoreth, yung dati natin. Ang pagtatagpo ay nananatiling hindi nalutas. Ngayon, dadalhin natin ito sa conclusion nito. Mayroon kang kakayahan para sa tiyempo, ang sagot ng anino. Magaling ka. Aware na hindi pa ako ganap na naghihilom sa mga sugat ko. Ipagpalagay ko na pinili mo. Na dumating ngayon habang nasa proseso pa ako ng pagpapagaling. Ngunit, sa iyo, ang lakas ay hindi pa umabot sa tugatog nito. Tama ba ako? Hindi mababago ng mga salita ang hindi maiiwasan. Malamig na panunuya ang tugon ni Waleria. Gamit ang kanyang violet na longsword, nag-channel siya ng ethereal manifestation ng kanyang sword intent. Lumakas ang layunin ng espada, nabasag ang anino sa itaas ng Black Palace, at ang Black Palace ay mabilis na naglaho sa kinatatayuan nito. Gayunpaman, tila inaasahan na ito ni Waleria. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang illusory palm sigil ang nagkatotoo, na pilit na hinihila ang tumatakas na Black Palace. Pabalik. Muli, nagkatotoo ito sa loob ng mabituing kalawakan. Nakahawak sa violet mahabang espada, si Waleria ay sumulong, dumiretso sa pasukan ng palasyo. Nagbabalak na patayin si Ivan at agawin ang mga Roon. Gayunpaman, habang siya ay nakikipagsapalaran sa kalaliman ng palasyo, isang nakakabagabag na enerhiya ang lumitaw. Nagniningning mula sa paligid nito. Sa loob ng kawalan, isang napakaraming figure ang bumalot. Biglang nagmaterial ang mga itim na damit. Lahat ito ay matatanda mula sa ang Demonium Sect, maging ang Deputy Master, si Zeloneth, ay kasama nila. Sa loob ng palasyo, naramdaman ni Waleria ang lahat sa labas ng mundo, at siya. Ang ekspresyon ay nagbago ng husto. Napagtanto niya na siya noon. Niloko. Lahat ito ay isang bitag na ginawa ng Demonium Sect. Hawak ang kanyang mahabang espada, sinubukan niyang umatras.
Habang gumagalaw siya, mystical. Lumitaw ang mga inscription sa paligid ng Black Palace. Ang mga inscription na ito, crisscrossed, na bumubuo ng isang lubhang kakilakilabot na porma sayon. Isang surge ng napakalawak. Ang kapangyarihan ay nagmula sa pagbuo, na pilit na pinipigilan ang Wailria. Si James ay nanatiling nakatago, hindi nagpapakita ng sarili. Sa pagpapatutuo, ito, mabilis niyang naunawaan na sila ay nasa matinding kahirapan, na nahuli sa loob ng bitag na itinakda ng Demonium Sect. Siya ay nagkatawang tao sa tabi ng Wailria sa isang kisap mata. Hinihila siya palayo sa napipintong panganib. Boom! Sa susunod na sandali, siya ay nagpakita sa gilid ng palasyo, nagsisipilyo. Isang malakas na pagbuo ng hadlang. Siya tumbled mula sa himpapawid, landing mabigat sa lupa. Ang porma sayon na bumabalot sa palasyo ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kahit sa kanya, hindi ito maarok ng blithe omniscience. Ano ang dapat nating gawin? Umakyat si James mula sa lupa, sinulyapan si Wailria. Sa tabi niya, ang ekspresyon ni Wailria ay hindi pangkaraniwang seryoso. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaki mula sa kaibuturan ng palasyo. Nakasuot siya ng pula, robe at mukhang nasa 30 taong gulang. Siya ay medyo gwapo. May ngiti sa labi habang naglalakad. Wailria, kanina pa kita hinihintay. Ivan Zoreth. Kinagat ni Wailria ang kanyang mga ngipin, mahigpit na nakahawak sa kanyang longsword. Ito ang kayamanan ng Demonium Sect, ang Demonium Palace. Napabayan ko. Banggitin na ang Demonium Sect ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Anuman ang lakas ng powerhouse na nakulong sa loob nito, hindi sila magiging kayang tipunin ang kanilang lakas. Umugang ang kanyang mga salita. Nang matapos siyang magsalita, na-activate ang pagbuo ng Demonium Palace. Sa kabuuan nito, 4,583. 4,583 naglabas ng nakakatakot ang porma sayon. Aura, kung saan natagpuan ni Wailria ang kanyang sarili na hindi magamit ang kanyang kapangyarihan sa path kanya. Dahil sa kawalan ng kakayahan na gamitin ang kanyang kapangyarihan, naging mahina siya kahit sa isang Kylem Acme rank powerhouse, na ngayon ay madaling pumatay sa kanya. Sinulyapan niya si James, bakas sa mukha niya ang guilt, at sinabi niya, "I'm sorry ta. Ay drag ka dito." Si James ay nagsuot ng parehong seryosong ekspresyon habang iniisip ang kanyang pagtakas. Siya, hindi kayang mamatay dito. Marami pa siyang dapat gawin. Ang kanyang mga mahal sa buhay. Lahat ng kaibigan, at asawa ay naghihintay sa kanya sa Chaos District. Sa isang iglap, nawala si Ivan sa kanyang kinatatayuan, muling humarap kay Wailria. Siya, tinataka ng kanyang cultivation base bago siya makapag-react, pagkatapos ay mabilis na lumipat upang mag-seal. Pati si James. Sa kanilang dalawa na ngayon ay selyadong, ang Demonium Sects. Ang pagbuo ay natunaw, na nagpapakita ng maraming powerhouses mula sa sekta sa loob. Ang palasyo. Sa pangunahing bulwagan ng palasyo, magkasunod na nakaupo sina James at Wailria sa lupa. Nanguna si Ivan, ang gwapo niyang mukha ay may ngiti. Si Wailria ay nagsuot ng pagpapahayag ng kawalang interes sa buhay at kamatayan habang siya mahinahong sinabi, "Kung gusto mong pumatay, gawin mo." Tumigil ako sa pagiging Wailria Xavi kung ako kumunot ang aking mga kilay. Napangiti si Ivan. Bakit naman kita gustong patayin? Ang iyong patuloy na pag-iral ay humahawak. Mas malaking halaga. Bilang pinakamahalagang powerhouse ng Thea Sect, mag-post ka ng A. Malaking hadlang sa kanilang mga ambisyon. Malamig na umungol si Wailria. Bumaba si Ivan mula sa pangunahing bulwagan at inilahad ang kanyang kamay, sinabing, "Kamay. Sa ibabaw ng mga rune na nasa iyo." Walang pagkakataon. Napalingon si Wailria. Swoosh! Biglang nag-conjure si Ivan ng isang longsword sa kanyang hawak, ang talam nito ay nakaharap ulo ni James. Lalong naging nagbabala ang kanyang kilos habang nagsasalita, "I will." Magsimula sa kanya, ninanamnam ang iyong pagdurusa pagkatapos noon. Natarante si James, sumisigaw, "Wailria, ibigay mo sila. Habang ikaw ay maaaring handang mamatay, hindi ako."
Napatingin siya kay Ivan na may hawak na longsword. Ivan Zoreth, hinihimok kita na isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Ako ay isang alagad ng Mount Blythe sa Welcome District. Ang aking pagkamatay ay walang alinlangan na maghihikayat ng A. Seryosong tugon ng aking Panginoon, na inilagay ang demonium sect sa isang delikado posisyon. Haha, humagalpak ng tawa si Ivan. Hindi man lang ako natatakot sa Thea sect. Bakit? Matatakot ba ako sa Mount Blythe sa Welcome District? Sinadya ni James na gamitin si Yardos bilang bargaining chip para iligtas ang kanyang buhay, ngunit ito. Lumitaw si Ivan na nanatiling hindi nababagabag. Fine, gagawin ko. Huminga ng malalim si Wayria. Bagamat handa siyang mamatay, inosente si James at kinaladkad lamang. Sa gulo na ito, wala itong kinalaman sa kanya. Kung pakawalan mo siya, ibibigay ko sa iyo ang mga ron, at ako mismo ang maghahatid sa iyo para buksan ang Yale Realm. Kahit kaunti ay hindi sineseryoso ni Ivan si James. Isinabot ang kanyang mahabang espada, kaagad niyang pinakawalan si James mula sa selyo. Walang pakialam, sinabi niya, maaari ka nang umalis. Talaga bang pinakawalan mo ako? Tumayo si James, pinabaluktot ang kanyang mga kalamnan. Sensing ang kanyang kakayahang magamit muli ang path power, natarante siya. Kay Ivan, ang pagpayag na palayain siya ay tila nakalilito. Bakit, nagdadalawang isip na umalis? Napatingin si Ivan sa kanya. Saan pa ako maaaring pumunta? Nagsuot si James ng ekspresyon ng kawalan ng magawa. Habang tinitingnan niya si Ivan. Ngumiti siya at nagpatuloy, here's a thought, sir. Ivan, paano kung isama ako? Interesado akong maging bahagi ng sekta ng demonium. Ang pananatili sa Wayria ay hindi mukhang isang magandang opsyon. Hindi ka pa rin umaalis. Saway ni Wayria, bilasan mo. Kung magbago ang isip ni Ivan, ikaw. Makaalis ka dito. Talagang wala akong ibang mapupuntahan, seryosong sabi ni James. Kasabay nito, nanatili siyang nakaayon sa kanyang paligid. Ang mga seal sa loob. Ang kanyang katawan ay naalis na, at ang porma sayon ng palasyo ay nawala. Ngayon, mayroon lamang mga porma sayon na nakapalibot sa universo na ito. Siya ay dati. Sinisiyasat ang mga porma sayon ng sansinukob na ito at nagtitiwala na magagawa niya. Lansagin ang mga ito. Umikot ang kanyang mga mata, nag-iisip habang tinitimbang ang pagpili ng paggamit ng Blythe. Omniscience na tumakas kasama ng Wayria. Gayunpaman, sa kaganapan ng pagkabigo, siya maaaring mahanap ang kanyang sarili na tunay na nabibitag. 4,584 4,584 si James ay umiwas sa pag-arte. Nagmamadali. Umupo ulit si Ivan sa unahan ng main hall. Wayria, nanatiling nakaupo sa lupa. Paano mo nalaman ang mga pagkakakilanlan namin? Tanong ni Wayria. Ang Deputy Master, si Zeloneth, ay bahagyang ngumiti at sinabing, sa simula, hindi namin ginawa. Kilalanin kung sino ka noon. Noon lang nawala ka ng milyon-milyon. Taon na kinalkula ni Master na lilito ka sa lalong madaling panahon. Nagde-delay pa. Hahayaan siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Hindi ko napagtanto na napasok mo ang universo na ito bilang mga impostor ng Simpson. Mag-asawa. Gayunpaman, ang mga Simpson ay may matandang kaibigan na kilala pa rin si Master. Nalaman ko lang nang ipaalam kay Master na nahulog nga pala ang mag-asawa. Ang Thea sect noon pa man. Gayunpaman, kahit na hindi mo sila ginaya rito, ibinunyag na sana ni Master kanyang sarili at itinakda ka para sa pagpatay. Nakulong ka sana sa kanyang porma sayon. Pagdating. Ganyan yan. Napagtanto ni Wayria. Lumapit si James at sinabing, Master, Deputy Master, kami talaga ni Wayria. Walang koneksyon. Ginawa lang niya ako bilang bodyguard niya gamit ang mga halamang Empyrean. Para patunayan ang aking pangako sa pagsali sa demonium sect, gagawin ko. Patayin mo siya ngayon din. Itinaas ni James ang kanyang kamay at kumilos upang hampasin ang ulo ni Wayria, ngunit bago siya maaaring tumama, isang napakalaking nakakatakot na puwersa ang kumalat, na pumipilit sa kanya pabalik. Si Ivan, na nasa unahan, ay mahinahong nagsalita, gaya ng nabanggit ko kanina, ako.
Hindi siya papatayin ngayon. Malaya kang pumunta. Mas mabuti pang huwag ka nang magtagal. Mas matagal. Kung pipiliin mong manatili, mangyaring huwag akong panagutin para sa akin. Mga aksyon. Pinigilan ni Ivan na patayin si James sa dalawang magkaibang dahilan. Una, pag-aalis. Hindi pipilitin ni James si Valeria na isuko ang mga Ron, kahit na ginawa niya. Nasira sila. Pangalawa, walang halaga sa kanya si James. Kung siya ay pinakawalan o hindi siya nagbabanta. Higit pa rito, kahit na gusto ni Ivan na wakasan si James. Buhay, hindi niya ito magagawa sa presensya ni Valeria. Dahil ayaw mo akong isama, aalis na ako, sabi ni James habang naglalakad. Malayo sa palasyo, mabilis na nawala sa lugar. Pagkaalis ni James, nakahinga ng maluwag si Valeria. Tumingin si Ivan sa kanya at nagtanong, wala na ang taong iyon. Ano naman? Gusto ko. Ang isip ni Valeria ay kumikislap, at nakuha niya ang ilang makikinang na mga inscription mula sa imbakan ng kayamanan. Ang mga inscripsyong ito ay matibay, nakahawig ng pareho. Mga inscription at susi. Inipon sila ni Ivan ng may kasiyahan. Kailangan pa kitang buksan ang Yellow Realm para sa akin, sabi ni Ivan, lumingon at aalis. Naglaho ang kanyang katawan, ngunit umalangaw-ngaw pa rin ang kanyang boses sa main hall. Ibaba mo siya, bantayan siyang mabuti, at hintayin na maghilam ang mga sugat ko. Oo, Master. Matapos matanggap ang order, personal na ginabayan ni Zeloneth si Valeria. Malayo. Bagamat umalis na si James sa lugar, hindi siya umalis sa sansinukob na ito. Siya, ikinubli ang sarili, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Valeria. Alam niyang mayroon siya. Dinala ni Zeloneth sa isang planeta sa loob ng universo na ito, na nakakulong ng malalim. Sa loob ng piitan ng isang espiritual na bundok. Gayunpaman, ang espiritual na bundok ay nagtataglay ng isang kakilakilabot na porma sayon. Kahit na mayroon siyang primal mantra, hindi niya magagawang basagin ang porma sayon. Sa maikling panahon, alam niyang napalampas niya ang pinakamagandang oras para iligtas si Valeria. Siya, dapat ay ginawa ito nang ang kanyang cultivation base ay nabuksan kanina. Gayunpaman, siya, ay hindi nais na kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib. Ang pangunahing bulwagan ay napuno ng maraming powerhouse, kabilang ang mga 30 mula ang Kylum Acme rank, kasama sina Zeloneth at Ivan, na ang paglilinang. Ang base ay hindi nasusukat. Maaaring hindi siya payagan ng kanyang Blithe Omniscience. Pagtakas mula sa napakaraming powerhouses. Ano ang dapat kong gawin? Si James ay nanatiling nakatago sa mabituing kalangitan, ang kanyang ekspresyon. Nagiging seryoso. Para mag-ipon o hindi mag-ipon. Nag-alinlangan si James. Sa isang banda, tila kulang siya ng lakas para iligtas siya. Sa kabilang banda, sa kamay, naging mabait si Valeria sa kanya, tinatrato siya ng maayos sa panahon ng kanilang extended oras na magkasama. Hindi niya nakalimutang hayaan siyang makatakas ng magkaroon ng panganib. Natagpuan ni James ang kanyang sarili na nakulong sa isang dilema. 4,585. 4,585 swoosh. Habang siya ay nag-aalangan, isang biglaang pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya. Siya, agad na nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Sa sandaling nawala siya, ang puwang kung saan siya dating kinatatayuan ay agad na naputol ng isang sword energy na pinawi ang kawalan. Kasunod nito, lumabas si Zeloneth mula sa kawalan. You clever brat, you're quite the escape artist. Pero, makakatakas ka ba talaga? Matagal nang nakalock si Zeloneth sa aura ni James at maaaring matukoy ang kanyang lokasyon. Ang kanyang anyo ay natunaw mula sa kanyang unang pwesto at muling lumitaw sa harap ni James sa susunod na sandali. Hindi nakatakas si James. Sa halip, malamig niyang tinitigan ang lumalabas na si Zeloneth at nagtanong, Deputy Master, ano ang ibig mong sabihin? Napawi ang ngiti ni Zeloneth nang sabihin niya, natural, ibig sabihin ng pagkamatay mo. Ayaw ipakita ni Master ang kanyang kamay sa harap ni Valeria. Pero, ngayong siya na nakakulong, walang dahilan para mabuhay ka.
Nagyelo ang ekspresyon ni James, at nanatiling tahimik, nawala ang kanyang anyo sa isang instant. Sa sumunod na sandali, siya ay nagkatawang tao sa gilid ng sansinukob. Agad na naglulunsad ng isang pag-atake sa pagbuo ng universo. Sa sandali ng epekto, isang hanay ng masalimuot na mga inscription ang nabuo sa loob. Kanyang palad. Pinagsama niya ang masalimuot na mga inscription sa kanyang sariling kapangyarihan, at sila lahat ay nagtagpo sa pagbuo sa gilid ng universo. Gayunpaman, bago siya maaaring kumpletuhin ang kanyang pag-atake, muling lumitaw si Zel'Oneth. Isang illusory palm. Bumagsak ang imprint sa kanyang likod. Dama po ang kanyang atake sa Porma Sion. Sakto namang tinamaan siya. Sa isang kisap mata, nabasag ang Porma Sion, at sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Maglaho mula sa kanyang lugar, kasunod ng bali bilang isang paraan upang makatakas dito. Sansinukob. Medyo ang escape artist, ang dumarating na deputy master ay nagmumuni-muni, na ikinakunot ng noo niya. Hilay. Naglaho muli ang kanyang anyo. Sa susunod na sandali, muli siyang lumitaw. Sa likod ni James. Sa pamamagitan ng isang pagwawalis galaw, hindi mabilang na mga inscription ang lumipat at transformed into a formidable formation, na naglalayong makulong si James sa pwesto. Gayunpaman, nang magkatotoo si James, agad siyang nawala muli. Si Zel'Oneth ay walang humpay sa kanyang pagtugis. Si James ay lumabas sa Endless Void. Habang siya ay lumitaw, isang sala-sala ng mga Porma Sion. Agad siyang kinulong, na nahuli sa isang iglap. Sa sandali ng pagkulong, siya ay nawala muli. Isang mabilis na welga mula kay Zel'Oneth na konektado kay James. Si Zel'Oneth ay hindi kapani-paniwala. Makapangyarihan. Bagamat nakayanan ni James ang suntok, ang mga pinsala niya nagdusa ay makabuluhan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maging kampante sa lahat, patuloy na ina-activate ang Blythe Omniscience sa pagtatangkang makatakas. Gayunpaman, anuman ang direksyon na kanyang tinakasan, si Zel'Oneth ay nagpapatuloy, ang kanyang determinasyon para mahuli si James na hindi natitinag. Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na alingaw-ngaw. Walang humpay na nabasag ang Endless Void. Sa bawat muling pagpapakita ni James, isang napakalaking puwersa ang sumasabay sa kanya. Walang kabiguan, na nagdulot ng karagdagang pinsala sa kanya. Sa puntong iyon, ang kanyang katawan natatakpan ng mga sugat. Damn it, ungol ni James, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa walang humpay na pagtugis. Ang pagkabigo ay nauwi sa maririnig na mga sumpa. Ano ang magagawa ko? Paano ko tumakas? Sa isang iglap, isang diskarte ang pumasok sa isip ni James. Sa isang iglap, ang Endless Void ay nagsilang ng hindi mabilang na mga anino, bawat isa ay may dalang ang aura ni James. Hindi mabilang na mga anino ang tumakas sa iba't ibang direksyon. Samantala, ang aktwal na sarili ni James ay patuloy na ginagamit ang Blythe Omniscience upang makatakas habang sabay lihim sa kanyang aura. Magaling, bata, ang Deputy Master remarked, sensing James' strategic maniobra. Hindi niya maiwasang magbigay ng papuri. Umalis ang tusong galaw ni James. Hindi matukoy ng Deputy Master ang tunay na lokasyon ng kanyang pangunahing sarili sa gitna. Ang mga anino. Sa sandaling maalis ang mga clone, anumang bakas ng pangunahing aura sa sarili ni James. Naglaho. Ang mabilis na pagtanggal ng mga clone ay tumagal lamang ng ilang sandali, ngunit sa oras na iyon. Tumpak na sandali, pinunasan ni James ang sarili niyang aura, natutunaw sa kailaliman ng ang Endless Void. 4,586. 4,586 na patuloy na naka-on si James. Ang pagtakbo. Nawala sa isip niya kung gaano katagal siyang tumakas at lumaki ang kanyang isip. Unti-unting malabo. Sa wakas, nang mabaigo siya sa pagtitiis, huminto siya. Sa sandaling huminto siya, bumigay ang kanyang mga paa sa isang inabandunang universo sa loob. Ang Endless Void. Lumipas ang oras nang hindi napapansin hanggang sa unti-unting bumalik ang kanyang kamalayan. Sa napupukaw, nakaranas siya ng malaganap na kakulangan sa ginhawa sa buong katawan.
Si Zeloneth ay gumamit ng mabigat na lakas, kahit na ang isang tila walang kahirap-hirap na hampas ay nabasag. Sa pamamagitan ng depensa ni James. Gayunpaman, tinanggap niya ang hindi mabilang na mga suntok na dumating sa kanya. Ang kanyang laman noon. Bugbog sa buong katawan, ang kanyang mga buto ay nakahiga sa maraming lugar, at siya ay halos. Nawala ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang path powers. Habang siya ay nakaligtas sa pagsubok na ito, ang hindi maikakailang malubha ang mga pinsalang natamo niya. Nang magkamalay siya, nakuha niya ang isang tangkay ng Kylum Acme herb. Nang walang pag-aalinlangan, naka-cross-legged sa lupa, hinihigop niya ang makapangyarihang enerhiya ng Kylum Acme herb. Ang enerhiyang ito ay pumasok sa kanyang katawan, maingat na nag-aayos ng kanyang mga sugat. Unti-unti, ang mga bali na buto ay nagsimulang gumaling, ang laman at dugo ay muling nabuo, at lahat ng kanya. Ang mga panlabas na sugat ay mabilis na gumaling. Gayunpaman, ang kanyang path power ay naging malubha. Naubos, at ang pagpapanumbalik nito ay magtatagal. Matapos bahagyang gumaling ang mga pinsala ni James, masigasig siyang nag-set up ng time formation. Sa paligid ng kanyang sarili, ihiwalay ang kanyang sarili sa loob upang gumaling. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang maraming Empyrean herbs ang kanyang nakalap at nilinang sa mahabang panahon. Bago tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay natunaw niya ang pagbuo ng oras at sinuri ang daloy ng oras. Siya natuklasan ng isang kahanga-hangang 10 milyong taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Nakakunot ang kanyang noo habang nagsasalita, 10 million years, I wonder how Waleria is faring. Ang 10 milyong taon ay tiyak na isang mahabang panahon. Sigurado ako na ang Yala Realm ay nabuksan na ilang taon na ang nakalipas. Kung ang Demonium sect had aimed to kill her, she would have perished ages ago, pag-iisip ni James. May bahid ng panghihinayang. Ang Waleria ay naglalaman ng tunay na kabutihan ngunit naging isang nasawi sa kalupitan ng Demonium sect. Nais niyang iligtas siya, ngunit kanya. Ang mga kakayahan ay bumagsak ng malungkot. Muntik na niyang matugunan ang sarili niyang pagkamatay sa proseso. Ngayon, ano ang susunod kong hakbang? Nag-isip si James na nakakunot ang noo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang magtanong tungkol sa kapalaran ni Waleria. Kahit na she had indeed met her end, gusto niyang kumpirmahin ito para sa sarili niya. Pagbabalot sa kanya, aura at sa pag-aakala ng ibang anyo, na-activate niya ang Blythe Omniscience at umalis sa paligid na iyon. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang universo. Doon, maingat niyang sinisiyasat ang anumang bakas ng sekta ng Demonium. Kakaiba, siya. Nakatagpo ng kumpletong kakulangan ng impormasyon. Lumilitaw na sa buong panahon. Nang 10 milyong taon, ang Demonium sect ay nanatiling hindi aktibo. Nahanap niya. Wala ring update mula sa Yala Realm. Sa una, ang balita ng Yala Realm ay kumalat sa malayo at malawak. Marami. Ang mga powerhouse mula sa Theas District ay nagmamadali upang samantalahin ang mga pagkakataon para sa kanilang sarili at kapalaran ng mabuksan ang kaharian. Gayunpaman, pagkatapos sa paglipas ng panahon, ang mga opportunistikong powerhouse na iyon ay umalis na lahat. Naglibot si James sa iba't ibang universo sa mga gilid ng Theas District, naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng Demonium sect at naghahanap ng balita tungkol sa estado ni Waleria. Matapos lakbayin ang maraming universo, naramdaman niya ang isang aura na parehong makikilala at misteryoso. Sachi. Nagtatago sa mga anino, na pagmasdan ni James si Sachi sa isang universo, bilang siya pumasok sa isang planeta. Maingat niyang sinundan siya. Nakasuot ng itim na gown, nanatiling maganda si Sachi gaya ng dati. Gayunpaman, isang pahiwatig ng demonic energy ang bumalot sa kanya, isang aura na may kakayahang manggulo sa mga puso at isip ng iba. Isang sulyap lang ay sapat na para magdulot ng pagkabalisa. Matanda. Si Sachi ay nagpakita sa harap ng isang espiritual na bundok. Pagkarating niya sa pagpasok, maraming mga disipulo mula sa Demonium sect ang lumabas, lumuhod. At magalang na hinarap siya. 4,587
4,587, matanda. Bahagyang napangiti si James. Nagulat, bumubulong sa sarili, hindi ko akalain na magiging matanda siya sa ang Demonium Sect sa loob lamang ng mahigit 10 milyong taon. Dapat ko bang lapitan siya at tanungin siya ng ilang impormasyon? Kumunot ang noo ni James. Noong nakaraan, si Sochi ay isang mapagkakatiwalaang kaalyado. Gayunpaman, siya ay nasa matagal na ngayon ang Demonium Sect, at hindi siya sigurado kung kaya niya magtiwala pa rin sa kanya. Kung walang habas niyang ibinunyag ang kanyang sarili at gustong i-detain ni Sochi sa kanya, ang pagtakas ay maaaring maging mahirap. Siguro mapagkakatiwalaan ko siya, bulong ni James, piniling maniwala sa kanyang dating kaibigan. Nagpasya siyang subukan ito. Naghintay si James sa anino sa loob ng 3 buwan. After 3 months, Sochi lumabas mula sa espiritual na bundok. Sinamahan siya ng ilang disipulo ng Demonium Sect. Nagbago ang itsura at aura niya, diretsyong bumungad sa kanya si James. Sa sandaling siya ay nagkatawang tao, maraming mga disipulo ng Demonium Sect ang lumukso. Pasulong na nakabuka ang kanilang mga talam, mabilis na pinalibutan siya. Kalmado si James. Kinuha ang Aeternus Mantra at iniharap ito kay Sochi. Nang makita ang Aeternus Mantra, agad na iniutos ni Sochi, umalis. Oo. Isinabot ng mga alagad ang kanilang mga espada at umatras. Gusto mo bang makipag-usap sa isang lugar? Napatingin si James. Sochi, sumunod ka sa akin, wika ni Sochi at saka tumalikod para umalis. Sumunod si James sa likod ni Sochi, sinamahan siya habang pinalalim siya nito. Sa likod ng espiritual na bundok. Bakit nandito ka pa sa lugar na ito? Tanong ni Sochi. Sa kabila ng pagbabago ng kanyang aura at hitsura, agad siyang nakilala ni Sochi nang ibunyag niya ang Aeternus Mantra. Bakas sa mukha ni James ang kawalan ng kakayahan habang sinabing, mahabang kwento. Kami. Maaaring pag-usapan pa kapag may pagkakataon. Hindi ko inaasahan na makakasagabal ako sa iyo. Dito. Dumating ako partikular para magtanong tungkol sa ilang bagay. Meron ako mga tanong para sa iyo. Sige po. Direktang pinutol ni James ang paghabol, nagtanong, bilang isang elder ng Demonium Sect. Ngayon, dapat mong malaman na 10 milyong taon na ang nakalilipas, ang Demonium Sect. Nakuha si Waleria mula sa Theus Sect, tama ba? Malumanay na tumanggaw si Sochi, na nagsasabing, alam ko, at alam ko rin ang koneksyon mo. Kasama si Waleria. Nag-post kayong dalawa bilang mag-asawang Simpson at nakapasok sa amin sekta. Sa kalaunan, natuklasan ng guro ang iyong daya. Nahuli niya kayong dalawa pero piniling palayain ka. Lingid sa iyong kaalaman, sinundan ka ng Deputy Master. Sikreto. Ang iyong kakayahang makayanan ang pagtugis at pag-atake ng Deputy Master ay hindi may kakaila. Kapansin-pansin. Tiyak, ang mga matatanda ay mahalagang miyembro. May insight si Sochi sa ang panloob na gawain ng Demonium Sect. Sabi ni James, ako rin, nakatakas sa isang stroke ng swerte, but I sustained matinding pinsala. Tumagal ng ilang taon bago tuluyang gumaling ang mga sugat ko. Ngayon, pagkatapos ng hindi mabilang ilang dekada, nabuksan na ba sa wakas ang Yala Realm? Paano kinaya ni Waleria ang lahat ng ito? Oras. Partikular na dumating si James upang magtanong tungkol sa Waleria. Nais niyang makuha tumpak na impormasyon kahit na siya ay namatay. Kalmadong sinabi ni Sochi, ang guro ay nasugatan ng sining na nagpapasigla. Ito ay mahirap para sa kanya na makabawi. Kahit makalipas ang mahigit 10 milyong taon, siya pa rin nagpapagaling. Si Waleria ay nakakulong pa rin sa piitan. Kapag gumaling siya, personal na dadalhin siya para i-unlock ang Yala Realm. Nang marinig ito, isang mahinang kunot ang lumitaw sa noo ni James. Naintindihan niya ang intensyon ni Waleria na buksan ang Yala Realm at kunin ang katawan ni Yala. Gayunpaman, naguguluhan siya sa interes ng Demonium Sect sa pagpasok sa kaharian. Mayroon bang isang bagay sa loob ng Yala Realm na nakakuha ng kanilang atensyon? May mga pagdududa sa isip ni James, ngunit hindi niya ito itinuloy. Alam niya iyon.
Maaaring hindi alam ni Sochi ang mga bagay na ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan kasalukuyang nakakulong si Weyria? Sumulyap si Sochi kay James at binalaan ito, "I advise you to abandon this idea. Kahit na ibunyag ko ang impormasyon, hindi ka sapat para iligtas." Kanya. Sa kabila ng kalawakan ng Thies District, maliban kung ang pinuno ng distrito personal na namagitan, walang sino man ang may kakayahang makipag-agawan sa isang tao. Ang mga hawak ng Demonium Sect. Higit pa rito, ang pinuno ng distrito ng Thies ay wala sa endlos para sa hindi mabilang na mga panahon. Sabihin mo lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Ayokong malagay sa alanganin ang buhay mo. Nakilala na kita dito. Naging dahilan upang ako ay lumabag sa mga patakaran. Kapag nalaman ni Master, parang patay na ako. Sabi ni Sochi, iniwan ang mga salitang ito habang tumalikod at naglakad palayo. 4,588. 4,588 logically, si Sochi na ngayon. Isang elder sa loob ng Demonium Sect, ay dapat nahulihin si James at inihatid siya sa sekta upang itaas ang kanyang katayuan. Nonetheless, ang bigat niya. Ang mga nakaraang emosyon ay nagpabigat sa kanyang konsensya. Minsan na siyang nailigtas ni James. Dati, isang gawa ng kabaitan na naalala niya ng husto. Dahil dito, siya gumawa ng desisyon na maghiwalay ng landas doon at pagkatapos. Naging solemn na ang ekspresyon ni James. Akala niya ay patay na si Weyria. Pagdating dito para lamang kumpirmahin ang malagim na katotohanan ito. Ngayon, nang matuklasan na siya ay talagang buhay, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-aalangan. Nag-aalinlangan siya kung gagawin. Magsagawa ng rescue mission. Pagkatapos ng masusing pagmumuni-muni, nagpasya siyang iwasang kumilos ng pabigla-bigla. Dahil alam na ang Demonium Sect ay mayroong maraming powerhouse. Ang pakikialam ay maaaring humantong sa isang hindi tiyak na kinalabasan. Kaya naman, pinili niyang tumabi. Kanyang oras sa loob ng universo, naghahanap ng mapayapang planeta. Kapag siya ay nanirahan sa isang tahimik na lokasyon, ang kanyang plano ay upang linangin sa pag-iisa. Saglit na naghihintay sa Demonium Sect na gumawa ng kanilang hakbang. Kapag sila, kalaunan ay pinangunahan ni Weyria na i-unlock ang Yala Realm, saka lang niya susukatin ang posibilidad ng kanyang pagliligtas. Sa isang hindi kilalang espiritual na bundok, si James ay naglagay ng mga porma sayon sa paligid ng bundok. Umupo siya sa ilalim ng matayog na puno sa tuktok nito. Dati, nagkamit siya ng isang assortment ng Empyrean herbs, ang mga token na ipinagkaloob sa kanyang pagkukunwari bilang Herman. Habang ang isang bahagi ay ginamit para sa mga layuning panggamot, ang labis ng mga halamang ito ay nanatili pa rin sa kanyang pagtatapon. Ang pakay niya ngayon ay itaas ang kanyang bloodline at maabot ang tugatog ng ranggo ng Kylem Acme. Sa pamamagitan ng pagkamit sa antas na ito, umaasa siyang magagamit ang supernatural power na naitala sa blood mantra at i-undo ang mga paghihigpit na inilagay sa kanya. Oras. Ang mga porma sayon ay maingat na inilagay sa paligid niya, na nagpapahintulot sa kanya na magsimula. Sumisipsip ng mahahalagang kakanyahan ng Empyrean herbs, kaya nagpapalakas sa kanya. Kapangyarihan ng bloodline. Tahimik na damaloy ang oras. Sunod-sunod na hinihigop ang mga Empyrean herbs. At pino ni James, at ang kanilang kakanyahan ay nalipat sa purong bloodline. Kapangyarihan. Walang limitasyon ang pagtaas ng kapangyarihan ng bloodline ng isang tao. Hindi tulad ng paglilinang. Ang mga landas, ang pag-unawa ng isang tao ay hindi isang kinakailangan para sa mga tagumpay. Bilang, hanggat sapat ang kanilang enerhiya, patuloy na lalago ang kanilang lakas. Ngayon, si James ay nasa proseso ng pagsipsip ng huling Empyrean herb. Ito. Ang partikular na halamang Empyrean ay naglabas ng isang mabigat na puwersa, na ganap na sumanib sa katawan ni James. Isang mahinang liwanag ng dugo ang sumili mula sa ibabaw ng kanyang katawan, kumikinang. Napakatalino. Ang Empyrean herb ay ganap na na-assimilated sa isang maikling sandali. Sa loob ng katawan ni James, ang kanyang bloodline power ay lumundag na parang tidal wave.
Kaka-rating lang ng bloodline power sa Kylem Acme rank, huminga siya. Nang malalim. Kung masisira ko man ang seal na iniwan ng Ancestral Blood Master ay gagawin ko. Depende sa next move ko. Pag-activate ng supernatural power na nakasulat sa Blood Mantra, James. Umagos ang dugo. Sa bawat pag-akyat, ang mga mahiwagang inscription at mga teksto ay ipinakita. Sa loob ng kanyang dugo, na bumubuo ng ethereal blades. Ang mga blades na ito ay mabilis na naglaslat sa mga seal sa loob ng ugat ng kanyang dugo. Habang ang kanyang bagong bloodline na kapangyarihan ay sumasalungat sa mga selyo, siya ay nasira. Paghihirap. Mga butil ng pawis na kasinlaki ng butil na nabuo sa kanyang noo, basang-basa. Kanyang damit. Namula ang mukha niya sa sakit. Ang kapangyarihan ng selyo ay bumalot sa kanyang buong katawan na parang 1,000 kutsilyo. Paghiwas sa kanya. Nagnganga ang mga ngipin ni James at pinilit ang sarili na tiisin ang matinding pagpapahirap. Break. Angal niya. Ginawa niya ang lahat para masira ang selyo. Gayunpaman, ang kanyang bagong bloodline na kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng ancestral blood. Ang selyo ni Master. Ito ay katulad ng isang langgam na nakikipaglaban sa isang elepante. Gayunpaman, siya tumangging sumuko. Paulit-ulit niyang isinubsob ang sarili sa balakid sa kanyang harapan. Masigasig niyang nilinang ang blood mantra na may kakayahan ng pagpapahina ng seal power ng walang kapantay. Gayunpaman, hindi niya maaaring labagin ang mabigat na hadlang. Bumagsak siya at bumangon, paulit-ulit. 4,589. 4,589 bagamat nawalan siya ng bilang sa kanya. Mga pagtatangka, paulit-ulit siyang umakyat sa kanyang mga paa. Ang tanging naintindihan niya ay ang seal sa loob niya ay nagwawasak sa loob ng kanyang katawan. Naiwan siyang natakpan. Mga sugat, parehong panloob at panlabas. Nasira ang bawat parte ng katawan niya. Ang pagsubok. Dapat ba talagang maabot ko ang parehong ranggo ng Ancestral Blood Master para masira ito? Selyo. Matapos ang hindi mabilang na mga pagtatangka, sinimulan ni James na isaalang-alang ang pagsuko. "Till try one last time," huminga ng malalim si James. Sa tiyak na sandali, siya humakbang sa kaharian ng Omniscience Path. Sa ganitong heightened estado, ang kanyang lumakas ang espiritual na kapangyarihan, at ang kanyang mga ugat ay pumipintig ng isang bagong tuklas na katahimikan at walang pigil na kapangyarihan. Nang walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang dugo. Mantra. Break. Mabangis na umungol si James. Binuhusan niya ng lakas ang buong katawan niya at pinalakas ito ng ugat ng dugo niya. Itinatag ng blood mantra. Binago niya ang enerhiya sa maraming tao. Matutulis na talim. Ang mga blades ng enerhiya na ito ay dumaloy sa kanyang mga ugat, walang humpay. Tumatama sa pinakamalalim na ubod ng selyo sa loob niya. Bitik. Habang ang hindi mabilang na ethereal blades ng enerhiya ng dugo ay bumanggasa. Seal, isang matunag na boom ang umalingaw sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na katawan. Halos hindi makayanan ng napakalaking puwersa, nagbabantang mapunit ang sarili. Magkahiwalay. Gayunpaman, ang kanyang mga labi ay kumerbo sa isang maliwanag na ngiti. Ang selyo ay sa wakas ay naging nabasag. Sa pagkasira ng selyo, isang daloy ng enerhiya ng dugo ang nahayag sa kanyang harapan. Ito, nagtagpo upang mabuo ang figure ng isang parang multo na tao. Nag-hover ang phantom figure na ito. Bago si James. Bienan. Nang makita ang figure, mas naibabaw ang pangamba ni James. Ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang mga pinsala. Agad siyang umatras, maingat sa potensyal. Banta ng Ancestral Blood Master. Natatakot siya na mas mapahamak. Papalapit sa kanya. "Ikaw, bata, ay lumampas sa aking mga inaasahan," ang multo figure regarded. James, nakatingin sa pagsang-ayon. "Totoo, hindi ko inaasahan na sisirain mo ang selyo ay set up sa napakaikling panahon." Nang maramdaman ang ethereal na presensya sa harap niya, napansin ni James ang isang tiyak na ilusyon. After image at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. "Sinadya kong patayin ka, pero sa ngayon, ililibre kita. Sana hindi ka ma-disappoint."
Ako o ang hindi mabilang na buhay na nilalang sa chaos, wika ng multo figure. Nakasimangot na tanong ni James, may koneksyon ba itong phantom figure? Ang iyong pangunahing sarili. The phantom figure elaborated, sa teorya, pareho sila. Gayunpaman, dahil nasa labas ka ng teritoryo ko, wala akong ideya kung saan nagmanifest ang aking multo. Ito ay isang projection lamang ng aking kaluluwa. Pagpapatuloy, ipinaliwanag niya, ang iyong presensya sa labas ng teritoryo ay mapanganib. Aking sasamahan ka ng phantom para sa ilan oras. Sa buong tagal na iyon, maaari akong tumulong sa iyo kung mayroon kang anumang bagay. Panganib. Ang multo na ito ay nagpakita bilang isang fragment ng kaluluwa ng Ancestral Blood Master. Noong una niyang tinatakan si James, inilagay niya ang bakas ng kanyang soul sigil sa loob. James. Kapag sinira ni James ang selyo, ang soul sigil ay magpapagana. Ito. Ang hakbang ay ginawa upang hadlangan ang anumang pagtatangka ng ibang mga nilalang na iligtas. At alisin ang selyo kay James. Pagkatapos, ang multo ay magkakatotoo upang maalis kanya. Matapos makapasok sa labas ng teritoryo, alam ng multo na ito ang tungkol kay James. Mga pangyayari. Napakaraming pinagdaanan ni James, na naging dahilan upang magtiwala siya. James pansamantala. Gayunpaman, ang kaalaman na taglay ng multo ay limitado sa kung ano ito. Nakikita sa kasalukuyang anyo nito. Ang orihinal na katawan ng Ancestral Blood Master ay maaaring hindi nararamdaman kung ano man ang nagagawa ng multo maliban kung bumalik si James sa kaguluhan sa multo ng Ancestral Blood Master. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni James, at nagtanong siya, gaano ito kalakas? Multo. Bueno, isip ng Ancestral Blood Master, dapat itong sapat na malakas upang labanan. Kasama ang Deputy Master ng Demonium Sect. Ang multo na ito ay umiral sa loob ng sigil sa loob ng katawan ni James, kaya alam nito ang kasalukuyang mga layunin ni James. Ganoon kalakas. Nagtatakang bulalas ni James. Ang dugo ng ninuno. Si Master ay hindi maikakailang mabigat at ang pagkakaroon lamang ng isang multo. May kakayahang kunin ang Deputy Master ng Demonium Sect ay nakakagulat. Tumango ang phantom figure. Sa totoo lang, kaya nitong humawak sa isang labanan. Gayunpaman, ang anyo na ito ay hindi ang aking orihinal na katawan, kaya limitado ang enerhiya nito. Bilang aking humihina ang enerhiya, gayon din ang presensya ng multo. Ang paghahayag na ito ay maaaring malamang na lumaban ng halos isang araw. 4,570. 4,570 The Ancestral Blood Masters. Ang multo ay malakas, ngunit hindi ito maaaring tumagal sa matagal na labanan. Maaari lamang lumaban ng halos isang araw bago ito mawala. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-iwas sa labanan, ito maaaring makatipid ng enerhiya nito sa mahabang panahon. Empowered with this insight, gumawa si James ng isang estratehikong plano. Dati, hindi niya nagawang iligtas si Wayria. Ngayon, sa tulong ng multo ng Ancestral Blood Master, mayroon siyang bahagyang pag-asa sa kanyang puso. Ililigtas ko si Wayria, deklara ni James. Sa banayad na pagtango, ang multo ng Ancestral Blood Master ay tumugon, gawin natin ito. Dahil dito, saglit na natigilan si James. Inasahan niya ang Ancestral, ang multo ng Blood Master na tumanggi. Wala siyang masyadong alam tungkol sa Ancestral Blood Master, ilang beses pa lang nakatagpo ang matandang lalaki. Gayunpaman, alam niya ang kilalang reputasyon ng Ancestral Blood Master bilang isang kasumpa-sumpa. Demonyo na ang masamang pangalan ay umalangaw sa malayo. Sa kanyang pagkamangha, hindi inaasahang sinuportahan ng multo ang kanyang plano. Ito, lumitaw na parang naiintindihan ng multo ng Ancestral Blood Master ang nasa isip ni James. Humalaklak ito at sinabing, kahit saan, ikaw ang pag-asa ng chaos. Napakaraming powerhouse sa Endless 9. Mga distrito, lahat ay nag-aagawan para maging Endless Lord. Minsan, ang susunod na Mega Sky Burial ay dumating, hindi ito kakayanin ng chaos. Kaya, ang iyong kaligtasan ay mahalaga. Medyo malakas si Wayria.
Ang kanyang revitalizing art ay isang mas mahiwaga pamamaraan. Tama lahat ng sinabi niya. Nasira na niya ang 1/3 mga hadlang upang makapasok sa Chaos Rank at malapit nang makapasok dito. Pagligtas sa kanyang kalooban. Secure ang kanyang hinaharap na proteksyon sa iyo. At, kung magiging mabuting kaibigan ka sa kanya, maaaring tulungan kanya o marahil magiging asawa mo pa siya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni James na mapaubo. Biyenan, kasal ako sa anak mo, pagtatama ni James. Wala kang alam, saway ng multo. Ang maliit na detalyeng ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kabuuan ng chaos. Hanggat mapapangasawa mo siya, wala ako. Pagtutol, at hindi rin gagawin ni Thea. Pag-usapan natin iyan mamaya, mabilis na binago ni James ang usapan. Sa kasalukuyan, hindi kami sigurado tungkol sa lokasyon ng Waleria. Mahalaga na huwag kumilos nang maaga. Sa halip, ay lalaan namin ang aming oras sa anino hanggang sa demonium. Inihayag ng sekta ang kamay nito. Kapag nailabas na nila si Waleria, iyon na ang magiging sandali natin. Ilunsad ang rescue mission. Sumasang-ayon, tumango ang multo at nagpatuloy, kakayanin ng aking multo. Pansamantalang pigilan ng mga powerhouse ng demonium sect. Sa panahon noon, window, maaari mong samantalahin ang pagkakataong iligtas siya at makatakas. Mabuti, pagkatapos ay umalis muna tayo sa lugar na ito, sabi ni James. Iminungkahi ng multo ng Ancestral Blood Master, ako ay isang katawan na nabuo mula sa A. Soul Sigil's illusion at hindi ako makagala sa labas ng mundo. Kailangan mo upang lumikha ng isang puwang at panatilihin ako sa loob. Sige, agad na sagot ni James. Walang pag-aalinlangan, siya agad. Tinatakan ito sa loob ng kanyang espasyo. Nang maayos na ang lahat, umalis na siya. Iniwan yun. Rehiyon sa likod, nakipagsapalaran siya sa isang mataong universo. Sa sansinukob na ito, marami. Ang mga miyembro ng demonium sect ay nagmamadali, kasama ang ilan. Mas mataas na antas ng mga numero. Nakahanap ng tahimik na lugar si James at pansamantalang tumira. Kasabay nito, lihim niyang sinusubaybayan ang mga aktibidad ng demonium. Mga miyembro ng sekta. Pinagmasdan sila ni James ng higit sa 10,000 taon. Tama. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang isang balita. Ipinahayag ng demonium sect na bubuksan nila ang Yala Realm. 30,000 taon. Ang lahat ng mga powerhouse sa mundo ay iniimbitahan na lumahok at pumasok sa kaharian. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa loob ng maikling panahon, na umabot sa panlabas na lugar ng ang Theas District. Naalarma pa nga ang ilang maimpluwensyang puwersa sa loob ng core area ng Theas District. Magulo ang mga bagay-bagay sa pangunahing bulwagan ng Theas sect sa loob. Ang pangunahing lugar ng Theas District. 4,571. 4,571 higit sa daan-daang Theas. Nagtipon ang mga miyembro ng sekta sa bulwagan. Anong gagawin natin ngayon? Matagal nang nasa closed-door meditation ang pinuno ng sekta natin. Anuman ang nangyari sa labas ng mundo, ang pinuno ng sekta ay hindi kailanman sabay huminto o tinapos ang kanyang pagmumuni-muni. Gayunpaman, ang buhay ng Grand Sect Elder ay nasa panganib ngayon. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Nakatanggap kami ng balita na ang Grand Sect Elder ay malubhang nasugatan at iyon. Nahulog siya sa mga kamay ni Ivan Zoreth, ang pinuno ng demonium. Ang sekta. Ang demonium sect ay kasalukuyang nagtataglay ng mga rune upang ma-access ang Yala Realm. Inanunsyo pa nila na i-unlock nila ang entrance ng ang Yala Realm sa malapit na hinaharap at maaaring ang sinumang interesado. Kahit na malayang pumasok sa kaharian. Dapat nating tipunin ang ating pinakamahuhusay na manlalaban at ibagsak ang demonium sect. Kaagad. Habang lalong umiinit ang usapan, umalangaw ang malalim na boses. Bulwagan. Mangyaring huminahon, lahat. Isang lalaki na tila nasa 40s na ang lumakad papunta sa main hall ng maluwag. Bilis. Pagbati, Sir Partholon. Ang iba ay tumawag ng malakas na halos agad-agad. Ang lalaking nakaasol na damit, si Partholon Jetko, ay ang pinakamatandang disipulo ng Theas.
pinuno ng sekta. Siya ay isang lubos na iginagalang na magsasaka na may napakahusay na mga kasanayan. Higit pa rito, ang lalaki ay napabalitang mas makapangyarihan pa. Magsasaka kaysa kay Waleria, ang Grand Sect Elder. Sir Partholon, bumalik ka sa tamang oras. Wala kaming paraan upang matugunan ang sect leader, at wala kaming anumang impormasyon tungkol sa kasalukuyan ni MS. Waleria, kalagayan at kanyang kinaroroonan. Ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin? Gagawin namin. Sundin mo ang iyong pakay. Itinaas ni Partholon ang kanyang palad. Bumalik ako ngayon para sa mga partikular na dahilan. Mangyaring maghintay dito ng ilang sandali. Makikipagkita ako sa guro at hihilingin ang kanyang mga opinyon. Sa usapin. Pagkatapos, nag-teleport ang lalaki at nawala sa bulwagan. Ang pinuno ng sekta ng Theas na namamahala din sa distrito ng Theas, ay nagsagawa ang kanyang closed-door meditation sa loob ng bakuran ng isang espiritual na bundok. Nagkaroon ng Partholon sa isang lugar sa paanan ng bundok at bumaba. Sa isang tuhod. Guro, gusto kong humiling ng pagpupulong. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga lambak, isang gininto ang sinag ang ibinuga mula sa tuktok ng bundok. Dahan-dahan, ang sinag ay umabot sa lupa bago ang Partholon, at may nakita siyang hagdanan na nababalot ng kumikinang na liwanag. Tumayo si Partholon at umakyat sa hagdanan. Maya-maya, nakarating na siya sa harap ng isang kahoy na kubo sa tuktok ng bundok. Sa harap ng bakuran, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang upuan habang nakaharap sa isang kakaiba. Malaking chessboard. Ang board na iyon ay hindi ordinaryong chessboard. Ito ay nabuo sa ang Heavenly Path at ang bawat isa sa mga piraso ng chess ay naglalaman ng enerhiya ng landas. Lumapit si Partholon sa matanda at bahagyang yumuko. Habang umayos siya sa kanyang sarili, sinabi ni Partholon, Guro, ang elder ng Grand Sect. Ang matanda ay nagwagayway ng kanyang kamay nang walang humpay. Ito ay bahagi ng kapigatian niya. Dapat harapin at pagtagumpayan. Hindi siya nakatagpo ng anumang malalaking isyu sa panahon. Ang kanyang mga taon ng pagsasanay at paglilinang. Baka naalis na niya ang hadlang na humadlang sa kanya mula sa pagsulong sa Chaos Rank. Gayunpaman, hindi niya gagawin. Tunay na maabot ito maliban kung magtagumpay siya sa pagdaig sa kapigatian. Siya ay nasa matinding panganib, gayunpaman. Nagpatuloy si Partholon, the Grand Sect Elder. Ay nahulog sa mga kamay ng sekta ng demonium. Kung hindi natin siya tutulungan, paano siya makakaligtas sa kapigatian at sumulong sa Chaos Rank? Umiling ang matanda. Hindi iyon ang kanyang kapigatian. Nang marinig ang mga salitang iyon, nawala ng salita si Partholon. Kinuha ng matandang lalaki ang isang itim na piraso ng chess at inilagay ito sa chessboard. Isang malakas na kaluskos ang maririnig sa susunod na sandali. Biglang, nabasag at naglaho ang board kasama ang mga piraso sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanyang kapigatian ay may kaugnayan sa pag-ibig. Bumulong ang matanda sa malalim na boses, gayunpaman, mayroong isang bagay kakaiba sa lalaking iyon. Sa sandaling lumitaw siya sa Endless Nine. Mga distrito, nagbago ang lahat. Hindi na ako makakita o makagawa ng anumang hula tungkol sa hinaharap. 4,572. 4,572 ang pinuno ng Theas District. Ay itinuring na pangalawang pinakamakapangyarihang magsasaka sa lahat ng Endless Nine. Mga distrito. Sa pamamagitan ng paggamit ng chessboard, ang tao ay maaaring gumawa ng mga hula tungkol sa hinaharap. Maaari pa nga niyang gamitin ito para kontrolin o impluwensyahan ang mga kilos ng isang tao. Halimbawa, maging ang labanan nina Waleria at Yvonne ay gawa ng matanda. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa unang pagkakataon. Nang ilagay ko sa pisara ang piraso na kumakatawan kay James Caden, nabasag ito. At nasira ang board halos kaagad. Wala akong kontrol sa mga pangyayari. Nangyayari sa ngayon, at hindi ko masabi kung ano ang magiging huling kapalaran ni Waleria. Hindi ko man lang matingnan ang kinabukasan ng Theas District o ng Endless Nine. Mga distrito. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa itsura ni James Caden, ang matanda. Naisip ng lalaki.
May ideya si Partholen kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng matanda mula noong siya ay alam ang mga pambihirang tungkulin ng chessboard. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ano ang dapat nating gawin ngayon, guru? Saglit na nag-isip ang matanda. Tapos, sabi niya, namin. Nagawang mapanatili ang kaayusan sa siyam na distrito ng Endlos sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay ngayon. Hindi ko masabi ang kakayahan ng lalaking iyon. At buong potensyal. Hindi ito madalas mangyari. Masasabi ko lang na ang mahiwaga, ang binata ay nakamit lamang ng medyo katamtamang ranggo ng paglilinang. Malamang na siya ang reincarnation ng isang supreme powerhouse o siya. Hindi talaga mula sa 9 district ng Endlos. Hindi siya mula sa 9 district ng Endlos. Bahagyang nahuli si Partholen. Maaari ba siyang mula sa nakatagong Chaos District? Dahan-daang tumango ang matanda. Pwede naman. Marahil ang mga mula sa Chaos. Sinimulan ng planuhin ng distrito ang kanilang paghihiganti. Ha! Paano kawili-wili? Hindi namin ginawa. Pamahalaan upang labanan ang pinuno ng Chaos District na ang mga kapangyarihan ay nasa kanilang tuktok. Noon, nagtataka ako kung gaano kalakas ang bagong henerasyon ng mga magsasaka mula sa ang Chaos District ay nagsisimula na akong umasa sa araw na magkikita tayo. Patuloy niya, Partholen, sabihin sa lahat ng ating mga miyembro na manatili at maghari sa kanilang mga aksyon. Obserbahan muna natin ang sitwasyon. Naiintindihan. Bumalik si Partholen sa pangunahing bulwagan sa utos ng kanyang amo at nagpaalam. Ang iba na hindi sila gagawa ng anumang aksyon patungkol sa demonium. Ang desisyon ng sekta na buksan ang Yala Realm. Hindi maintindihan ng mga miyembro ng Thea Sect ang pinuno ng sekta. Hatol sa usapin. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na suwayan ang kanyang mga utos. Sa kabilang banda, medyo nagulat si James nang marinig ang balita. Akala ko palihim na maa-access ng mga mula sa Demonium Sect ang Yala Realm at nakawi ng mga kayamanan sa loob. Hindi ko inaasahan na sila. Ipahayag ang lahat ng ito at magdulot ng napakalaking kaguluhan. Inimbitahan pa nila ang sinuman. Interesadong pumasok din sa Yala Realm. Napaisip si James. Ano ba talaga ang balak nila? Ungol niya. Gayunpaman, nagpasya si James na manatili at maghintay sa isang lugar sa Theas. Ang paligid ng distrito. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga magsasaka na nagsimulang magtipon sa labas. Mga lugar ng Theas District. Ang mga powerhouse na ito ay hindi nagmamadaling maglakbay. Ang gitnang universo dahil ang teleportation formations ay matatagpuan sa halos lahat. Ang mga pangunahing universo. Ang mga sentral na universo ng lahat ng siyam na distrito ay mayroon pa nga. Mga porma sayo ng teleportasyon na dalubhasa para sa teleportasyon mula sa isang distrito hanggang isa pa. Hindi nagtagal, malapit na ang ipinangakong petsa ng pagbubukas ng Yala Realm. Ang sulok. Isang araw, isang dambuhalang, itim na palasyo ang lumitaw sa isa sa mga planetang matatagpuan. Panlabas na paligid ng Theas District. Napakalaki ng palasyo kaya maaaring mag-host trilyong nilalang sa loob. Ito ang Demonium Palace. Dapat nandito ang pinuno ng Demonium Sect. Maraming magsasaka ang nakadama ng presensya ng itim na palasyo, at sila mabilis na naglakbay patungo dito. Sumunod naman si James habang nagte-teleport sa isang lugar. Ang layo mula sa palasyo halos kaagad. 4,573. 4,573 kasabay nito, ang mga miyembro ng ang Demonium Sect ay naglalakbay mula sa lahat ng siyam na distrito ng Endlos. Sa Demonium Palace, lahat sila ay nagtipon sa isang malaking bulwagan sa loob ng itim palasyo. Hindi nagtagal ay dumating na ang lahat, isang lalaking may kahanga-hangang aura na materialize sa podium. Si Ivan pala. Sa ngayon, maaaring ituring na si Ivan ang pangalawa sa pinakamalakas cultivator sa Theas District habang siya ay dumating pagkatapos ng agos ng Theas District. Pinuno sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Maging si Waleria, ang elder ng Grand Sect ng Theas Sect, ay hindi katugma para sa kanya. Pagbati sa leader ng sekta.
Lahat ng miyembro ng Demonium Sect lumuhad sa isang tuhod at halos sabay na tumawag. Maaaring bumangon kayong lahat. Itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga tagasunod. Tumayo ka. Noon lang, inihatid ni Zeloneth si Waelia sa bulwagan. Kahit 10 libo-libong taon na ang lumipas, ang mga kapangyarihan at kultibasyon ng Waelia nanatiling pareho dahil ang kanyang cultivation base ay nabuklod mula pa noong siya ay nakunan. Sa kabila nito, ang ginang ay lumitaw na nagliliwanag at masigla. Iyon ay dahil hindi siya pinagmalupitan ng mga tao ng Demonium Sect sa panahon ng kanyang pagkabihag. Inilibot ni Waelia ang silid sa hindi mabilang na mga miyembro ng sekta ng Demonium. Naramdaman din niya ang presensya ng hindi mabilang na mga magsasaka sa labas ng Demonium Palace. Napalingon si Waelia kay Ivan. Ano lahat? Ito, Ivan. Ngumisi si Ivan. Panahon na para mag-unlock tayo at pumasok sa Yala Realm. Tugon ni Waelia, sa totoo lang, walang gaanong bagay sa loob ng Yala Realm. Bukod sa katawan ni Yala. Isang malakas na ungol ang ibinigay ni Ivan. Kung ganoon ang kaso, bakit ang Theas? Kailangang ipadala ka ng sekta, ang kanilang Grand Sect Elder, para personal na ma-access ang kaharian. Kung tama ang aking instincts, isang napakahusay na supernatural power na nagmula mula sa Chaos District ay nakatago din sa Yala Realm. Napakunot ang noo ni Waelia habang nakatitig kay Ivan. So, ginawa mo lahat ng ito para lang makuha ang supernatural power mula sa Chaos District. Well, syempre. Tahimik na nagpatuloy si Ivan, alam ng lahat na nasa kwasi si Yala Samaras. Chaos rank noon. Matapos ang kanyang inaasahang sarili ay nawasak sa Chaos Distrito, namatay ang tunay na katawan ni Yala nang makatanggap siya ng tama mula kay Sword. Enerhiya na nagmumula sa Chaos District. Maaari mo bang isipin ang lakas ng ang pag-atakeng iyon? Ayon sa mga lumang record ng Demonium Sect, ang nakamamatay na hit na nagkaroon. Ang nagwakas sa buhay ni Yala ay isang misteryoso at hindi pangkaraniwang enerhiya ng Sword. Ang enerhiya ng espada ay kombinasyon ng siyam na napakalakas na enerhiya. Sinisikap din ng Theas Sect na kunin ang katawan ni Yala para pag-aralan ang mga labi ng Sword Energy para matutunan ng iyong mga miyembro ang supernatural power na iyon. Mula sa Chaos District. Hindi ba? Sinag ni Ivan si Waelia. Ang lalaki ay halos tama sa kanyang pagbabawas. Gayunpaman, ang Theas Sect lamang nilayon na pag-aralan at saliksikin ang 9 Voices of Chaos. Wala silang plano upang matuto at magsanay ng kasanayan. Lalong lumalim ang pagsimangot sa mukha ni Waelia. Bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Sa ngayon, kakaunti lang ang may kaalaman tungkol dito. Hindi ba? Mas mabuting panatilihin ang mga bagay sa ganoong paraan. Gayunpaman, nagtipon siya ng napakaraming magsasaka at ibinahagi ang impormasyong ito sa harap ng lahat. Ang katawan ba ni Yala ay may dalang iba pang mga lihim na hindi natin alam? Napaisip si Waelia. Noong nakaraan, maraming magsasaka ang nagproyekto sa kanilang sarili sa Chaos Distrito, para lang maalis din agad. Si Yala lang ang nag-iisang tao. Pinatay ang totoong katawan. Bukod doon, walang maisip si Waelia na magbubukod kay Yala Samaras sa iba pang mga magsasaka. Hindi naiwasang magtaka ni Waelia, ano ang meron dito para sa Demonium Sect? Ay, may binabalak sila. 4,574. 4,574 na nakaramdam ng labis na pagkalito si Waelia. Hindi niya matukoy ang layunin ni Ivan para gawin ang lahat ng ito kahit gaano kahirap. Sinubukan niya. Umupo na si Ivan sa isang upuan na nakalagay sa podium. Lumipad ang kanyang tingin sa mga miyembro ng Demonium Sect na nauna sa kanya. Pwede rin si Ivan. Pakiramdaman ang aura ng hindi mabilang na mga magsasaka na naghihintay sa labas ng Demonium Palasyo. Karamihan sa mga magsasaka na ito ay umabot sa Kylem Acme rank samantalang maliit na bahagi sa kanila ay mga cultivator ng Terra Acme rank. Maya-maya, itinuon ni Ivan ang tingin kay Waelia. Napangiti ang mukha niya.
Waleria, maaari mo nang sabihin sa amin kung nasaan ang Yala Realm, tama ba? Nagpasya si Waleria na ibahagi ang impormasyon tungkol sa Yala Realms. Lokasyon ng maaga. Walang magandang may dudulot sa kanya na itago ang impormasyon mula noong. Maaaring magpasya ang Demonium Sect na patayin siya kung tumanggi siyang makipagtulungan. Ito ay nasa labas ng Thies District, sagot ni Waleria. Pangunahan ang daan. Lumawak ang ngiti ni Ivan. Tumango si Waleria, kahit na nag-aatubili. Pagkatapos, ginabayan niya si Zelonath sa kabuuan. Direksyon na dapat nilang tahakin upang marating ang Yala Realm. Sa isang iglap, naglaho ang Demonium Palace mula sa orihinal nitong lugar at muling lumitaw sa isang lugar sa Endless Void. Pagkatapos, nagsimulang dumausdas ang palasyo. Sa pamamagitan ng Endless Void sa isang mataas na bilis. Sa kabilang banda, ang mga magsasaka na kanina pa nakatingin sa palasyo ay mabilis na sumunod sa likod nito. Isa si James. Sa kanila, binago niya ang kanyang hitsura at aura. Ngayon, parang ordinaryo na siya. Nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sumama siya sa iba pang mga magsasaka at nakihalo ng labis. Mabuti. Si James ay naghahanap ng pagkakataon upang iligtas si Waleria. Gayunpaman, nagpasya siya. Kumilos ng maingat at obserbahan muna ang sitwasyon. Matyaga siyang naghihintay. Ang tamang pagkakataon na dumating para mailabas niya ng ligtas si Waleria. Itinuon ni James ang kanyang tingin sa itim na palasyo na gumagalaw sa isang kamangha-manghang. Bilis na nauuna sa kumpol ng mga powerhouse. Ang Demonium Palace ay isang kayamanan mismo sa mga miyembro ng sekta ng Demonium. Ang dambuhalang, kahanga-hangang palasyo ay kasing laki ng isang planeta. Ang Demonium Sect ay isa sa pinakamalaking organisasyon sa Thies Distrito. Matapos marinig ang anunsyo tungkol sa Yala Realm, halos lahat ng ang kanilang mga miyembro ay nagpakita ngayon para sa okasyon. Mayroon man lang 10 trillion katao ang nagtipon sa itim na palasyo noong araw na iyon, at ito ay posible lamang dahil sapat ang lawak ng palasyo upang mapaglagyan ng mga iyon. Mga tao. Matapos maglakbay sa Endless Void sa loob ng ilang taon, ang palasyo sa wakas dumating sa lugar sa labas ng Thies Districts. Mga hangganan. Gayunpaman, mahinang naramdaman ng mga magsasaka ang presensya ng Thies District's Heavenly Path dahil malapit pa sila sa distrito. Yun ang lugar. Itinaas ni Waleria ang kanyang braso at itinuro ang direksyon ng kawalan ng di kalayuan. Malayo sa palasyo. Ang pasukan sa Yala Realm ay matatagpuan doon. Nararamdaman ng mga miyembro ng Demonium Sect ang paghina ng palasyo at sa wakas ay huminto. Naisip ni Ivan ang mga rune na kinakailangan upang i-unlock ang Yala Realm. Tapos, tumingin siya sa Waleria. Paano natin maa-access ang Yala Realm? Paliwanag ni Waleria, hindi lang ang mga rune na iyon ang kailangan natin. I-access ang Yala Realm. Kakailanganin mo ring makabisado ang isang supernatural power na dinisenyo mismo ni Yala Samaras. Sa nakaraan, siya ay pumasa ang kaalaman ng lihim na sining sa isa sa kanyang mga alagad. Ang taong iyon sa huli, sumali sa Thies Sect, at ang karunungan sa sining ay ipinasa sa amin. Ipasa ang kaalaman sa akin. Nag-teleport si Ivan at nagmaterialize bago si Waleria sa susunod na sandali. Hindi man lang kumibo si Waleria sa kabila ng biglaang paggalaw ni Ivan. Sabi niya, monotonously, isa lang ang option mo. Tanggalin ang seal na pumipigil sa akin. Cultivation base sa sandaling ito, at bubuksan ko ang pasukan sa Yala Realm. Kung hindi, pwede mo na akong tapusin ngayon. Walang bahid ng takot o pag-aalinlangan sa mga mata ni Waleria. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanggal ni Ivan ang selyo sa katawan ni Waleria. Napakarami sa atin na nagtipon sa Demonium Palace. Sa kaibahan, siya ay mag-isa. Bukod dito, hindi pa niya nabawi ang kanyang buong kapangyarihan. Hindi niya gagawin makatakas sa mga ganitong pagkakataon. Napaisip si Ivan. Pagkatapos, iniabot niya ang mga rune kay Waleria. Pumunta ka. I-unlock ang Yala Realm. Sa sandaling ito, tapos na, malaya ka nang umalis. Lahat ng mga mata ay nasa Waleria habang siya ay lumabas ng bulwagan at patungo sa
Direksyon ng Endless Void na itinuro niya kanina. Sa sandaling siya ay, sa labas, nakita ni Weyria ang isang napakalaking enerhiya na ganap. Encapsulated ang lugar. Ang aura ni Ivan. 4,575. 4,575 kahit na ang selyo sa aking katawan. Na-lift na, wala akong lakas para makatakas dito ng isang piraso. Hindi ko magkaroon ng pagkakataon laban kay Ivan, na ang mga kapangyarihan at kakayahan ay nasa kanilang kalakasan. Kung I try to make a run for it, kaya niyang tapusin ang buhay ko sa isang suntok lang. Nag-aalala si Weyria. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa Demonium Palace. Weyria. Makikita ang maraming powerhouses mula sa Theas District na sumunod. Palasyo at nakarating doon. Huminga ng mahabang buntong hininga si Weyria at inihagis ang mga rune sa hangin. Bilang mga rune, dahan-daang nagkawatak-watek, hindi mabilang na mga linya ang nagsimulang lumitaw sa espasyo noon. Weyria ng sunod-sunod. Na-activate niya ang supernatural power sa susunod na sandali. Sa isang iglap, ang dami ng mga linya ay nagsimulang bumuo ng isang hugis na kahawig ng isang malaking universo. Ayon sa iba't ibang alingaw-ngaw, ang Yala Realm ay isang mundo na nilikha ni Yala. Samaras. Kasabay nito, ito rin ang huling pahingahan ng lumikha nito. Ito ang Yala Realm. May mga hingal ng pagkamangha at pananabik sa mga magsasaka. Naghihintay sa malayo. Natahimik muli ang mga tao nang mapansin nila ang pagbabago. Galaw ni Weyria. Itinaas ni Weyria ang dalawang kamay at gumawa ng hindi mabilang na mga sigil. Ang mga sigil na iyon lumutang patungo sa bundle ng mga linya at pinagsama sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, tila humihila ang mga linyang iyon. Magkasama upang bumuo ng isang kumpol. Hindi na makita ng iba ang malabong anyo ng universo sa harap nila. Sa halip, isang kakaiba, misteryosong pinto ang nabuo mula sa mga linyang iyon. Ibinaba ni Weyria ang kanyang mga kamay at ibinaling ang tingin sa Demonium Palace. Malakas siyang tumawag, ito ang pasukan sa Yala Realm, at nagawa ko na. Upang i-unlock ito, pwede na ba akong umalis? Nagmaterial si Ivan bago si Weyria halos agad-agad. Isang malabong ngiti ang naglaro. Sa mga labi ni Ivan nang bumagsak ang tingin niya sa pintuan ng Yala Realm. Oo naman. Hindi na ako babalik sa aking salita. Pinahihintulutan kang umalis ngayon. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mo gagawin iyon. May isang bagay na ikaw gusto mula sa Yala Realm, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, inilipat ni Ivan ang kanyang tingin sa mga powerhouse. Lahat, bukas na ang pinto sa Yala Realm. May chismis na ang Yala Realm ay may dalang malaking lihim. Isang napakahusay na supernatural power mula sa ang Chaos District ay nakatago sa mahiwagang kaharian na ito. Ngayon, kahit sino ang interesado sa paghahanap at pag-aaral nito ay pinapayagang makapasok sa Yala Realm. Nasa iyo ang posibilidad. Pagkatapos, itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ilipat ang Demonium Palasyo. Dahan-daang lumipat ang palasyo patungo sa pintuan at nawala. Paningin ng lahat. Ivan flashed Weyria ng isang ngiti at vanished from the spot as. Mabuti. Halika. Tingnan natin kung ano ang nasa loob ng Yala Realm. Karamihan sa mga cultivator ay sumunod sa Demonium sect sa Yala Realm. Ilang sandali pa. Sa kabilang banda, nakatayo si Weyria na nakaugat sa lugar. Nagkaroon siya ng punit ekspresyon ng mukha niya. Dapat umalis na ako. Gayunpaman, tama si Ivan. May kailangan akong hanapin. Ang Yala Realm. Ito ay isang bagay na kailangan ng Theas sect. Napaisip si Weyria. Matapos ang isang maikling paghinto, nagpa siya ang babae. With a still look in her mata, naglakad siya patungo sa pinto at pumasok sa kaharian. Weyria. Tinawag ni James si Weyria, ngunit huli na siya. Nawala siya sa likod. Ang pinto bago pa makalapit si James. Ang tanga. Nakalabas lang siya ng ligtas sa palasyong iyon. Ngayon, siya ang nagdedesisyon. Para ilagay muli ang sarili sa panganib. Inis na ungol ni James. Nakatitig siya sa pinto na may pag-aalinlangan sa mga mata. May hindi tama sa Yala Realm na ito.
Gayun din, ang sekta ng Demonium. Mga aksyon ay lubhang kakaiba. Bakit may gagawa ng public announcement tungkol sa napakalaking sikreto at nagtitipon pa ng napakaraming tao para hanapin ang ilan? Mahalagang supernatural na kapangyarihan. Napaisip si James. 4,576. 4,576 pagkatapos huminto sandali sa isipin, nagpa siya si James na pumasok sa Yala Realm. Kahit na ang Demonium sect ay talagang may plano, nasa akin ang ancestral. Ang multo ni Bloodmaster sa akin. Ang multo ay madaling kunin ng representante. Pinuno ng sekta ng Demonium sect, si Zel-Onath. Ito ang aking trump card para sa pagtiyak. Aking kaligtasan. Napaisip si James. Itinuon ni James ang kanyang tingin sa pinto. Pagkatapos, tumuloy siya sa kaharian. Kasama ang iba pang mga magsasaka. Pagtapak pa lang niya sa kaharian ay napansin na ni James ang kanyang paligid. Ay ganap na nagbago. Siya at ang iba pang mga magsasaka ay nakarating sa isang kapatagan. Sa halip na ang tahimik at malawak na endless void, makikita ni James ang isang kaakit-akit. Luntiang tanawin at mga bundok sa paligid niya. Sinubukan ni James na suriin ang bagong kapaligiran gamit ang kanyang mga pandama. Sa kanya, nagulat, nakita ni James ang presensya ng isang makalangit na landas. Ang lugar na ito ay hindi parang isang gawa ng tao, artificial na mundo. Karaniwan, isang kaharian na nilikha ng sinumang magsasaka ay maaaring maglaman ng mga landas sa loob ng mga ito. Gayunpaman, langit. Ang mga landas ay hindi umiiral sa gayong mga lugar. Sila ay umiiral lamang sa natural na mundo. Sa pagkakaalam ko, walang nilalang ang nakalikha ng isang makalangit na landas. Bagamat maaaring sirain ng ilang walang katulad na powerhouse ang mga landas ng langit. Mga universo na mababa ang ranggo. Wala sa kanila ang nakalikha sa kanila, pag-iisip ni James. Marahil ang lugar na ito ay isa pang regular na universo noong matagal ng panahon. Bago pumasa si Yala Samaras, malamang na tinatakan niya ang kabuuan. Universe to claim her final resting place, bulong ni James sa sarili. Di nagtagal, ang lahat ng mga magsasaka ay pumasok sa Yala Realm. Pagkatapos, napansin ng lahat na nagsimulang lumabo ang pinto at tuluyang nawala. Sama-sama. Nang makita iyon, ikinalat ni James ang kanyang zen at sinilip ang buong universo. Habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan para makaalis sa kaharian. Sa kasamaang palad, napagtanto niya iyon. Ang mundo ay ganap na tinatakan mula sa labas ng isang makapangyarihan. Pagbuo. Nang madikit si Zen ni James sa porma sayon, naramdaman niyang parang may talim. Itinulak sa kanyang kaluluwa. Nanlalaki ang mga mata ni James sa sobrang gulat. Sa matinding sakit, agad niyang binawi ang kanyang Zen. Namumutla si James habang humugot ng mahabang hininga. Grabe ang porma sayon na iyon. Malakas. Napansin din ng ibang mga magsasaka na wala silang mahanap na paraan palabas. Ang kaharian. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay pinanatili ang kanilang kalmado. Dahil isang malaking ang bilang sa kanila ay nakapasok sa Yala Realm, tiyak na ang ilan sa kanila ay maaaring alamin kung paano umalis sa lugar. Maya-maya, bahagyang bumuti ang pakiramdam ni James habang hamupa ang sakit. Gayunpaman, siya, hindi maalis ang pakiramdam ng kaba na humawak sa kanya. Dapat may nalalaman pa ang Demonium sect tungkol sa lugar na ito. Sila, dapat na sadyang ikinakalat ang balita tungkol sa Yala Realm para maakit ang lahat. Itong mga magsasaka dito, pagtatapos ni James sa loob-loob. Ginamit ni James ang kanyang zen para pagmasdan ang kaharian sa pagkakataong ito. Mukhang nasa planeta tayo. Ang kaharian na ito ay dating isang universo. Gayunpaman, kahit papaano ay pinagsama ng manlilikha ang lahat ng mga planeta sa universo na ito sa isang napakalaking laki. Planeta, napaisip si James. Pagkatapos, sinubukan ni James na i-detect ang aura ni Wayria. Sa sandaling matukoy siya nito. Lokasyon, nag-teleport si James at muling nagpakita sa kanyang harapan. First time niyang makapasok sa Yala Realm, kaya dahan-dahan si Wayria at maingat na sinusuri ang paligid. Biglang, isang estranghero ang nagkatawang tao ilang hakbang ang layo sa kanya, at si Wayria.
Nagulat sa pangyayari. Hindi niya makita ang anumang spatial shift kung kailan. Bumungad sa kanya ang lalaki. Sino ka? Maingat na tanong ni Weyria. Ako ito. James. Lamambot ang ekspresyon ni Weyria nang marinig niya ang pamilyar na boses na iyon. So, ikaw pala. Binigyan mo ako ng sobrang shock. 4,577. 4,577 bumalik sa dati si James. Hitsura. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Weyria. Patuloy kong nakukuha ito. Hindi mapakali ang pakiramdam. Ano ba talaga ang nakatago sa loob ng Yala Realm? Nagkibit balikat si Weyria. Paano ko malalaman? Namatay si Yala Samaras bago ako namatay. Ipinanganak. Lahat ng nalalaman ko tungkol sa lugar na ito ay sinabi sa akin ng aking sekta. Pinuno o mga bagay na nabasa ko sa mga sinaunang talaan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni James, the only way para makaalis tayo. Nawala kanina lang. Binuksan mo ang Yala Realm. Alam mo ba, paano umalis sa lugar na ito? Umiling si Weyria. Ayoko. Alam ko lang ang paraan ng pag-unlock nito. Lugar. Wala akong ideya kung ano ang nasa loob dito. Hindi ko man lang namalayan na pasukan na pala. Mawawala agad. Nagsalubong ang kilay ni James. Sinubukan siyang pasayahin ni Weyria. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong hahanap tayo ng paraan. Maya-maya. Hindi lamang mayroon tayong napakaraming magsasaka sa Yala Realm. Pero nandito din ang mga miyembro ng Demonium Sect. Kahit hindi tayo alam kung paano umalis sa kaharian, ang isa sa kanila ay maaaring magkaroon ng solusyon. Kami dapat tumuon sa paghahanap sa bangkay ni Yala sa lalong madaling panahon. Ang tanging layunin ni Weyria sa pagpasok sa Yala Realm ay upang makuha si Yala. Katawan ni Samaras. Bago umalis sa Thea Sect, paulit-ulit na idiniin ng kanyang pinuno ng sekta na kailangang bumalik si Weyria. Kasama ang katawan ni Yala. Hindi niya pipiliin na pumasok sa kaharian na ito para sa kahit ano. Ibang dahilan. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata sa abot tanaw. Naskan at napagmasdan ko ang mundong ito. Kasama si Zen ko. Mayroong hindi bababa sa 100,000 mga lugar sa kaharian na ito. Hindi maabot at maimbestigahan kasama si Zen. Baka nakatago ang katawan ni Yala. Isa sa mga lugar na iyon. Ma'am. Tumango si Weyria bilang pagsang-ayon. Nakatagpo din siya ng parehong mga issue. Kanina habang ginagamit ang kanyang Zen. Bukod dito, walang ideya si Weyria kung saan ang katawan. Noon, kaya kailangan niyang hanapin ang bawat posibleng lokasyon ng paisa-isa. Ay explore natin ang realm na ito. Patuloy ni James, ang mundong ito ay nabuklod sa mahabang panahon. Gayunpaman, ako. Madarama ang masaganang enerhiya ng langit at lupa sa kaharian na ito. Ang Empyrean Herbs ay napakahusay na lumalaki sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Makakakolekta ako ng A. Grupo nila dito. Nagniningning ang mga mata ni James sa katakawan. Kahit na natanggal na niya ang selyo sa kanyang katawan, siya rin. Napagtanto kung gaano siya kaina kumpara sa mga magsasaka ng siyam na distrito ng Endlos. Ang mga halamang Empyrean ay ang pinakamahusay na mga item para sa pagpapalakas ng paglilinang. Maaari kong dagdagan ang aking cultivation rank at power sa pamamagitan ng paggamit ng mga halamang gamot na matatagpuan dito. Napaisip si James. Haha. Isang tawa ang pinakawalan ni Weyria. Ang mga halamang gamot lang ang inaalala mo. Kapag tayo nakalabas ka sa Yala Realm, dapat sumama ka sa akin sa Thea Sect. Ang aming sekta ang pinakamatibay na organisasyon sa lahat ng Theas District, at pinamumunuan pa namin ang ilang kalapit na universo. Meron tayo walang katapusang supply ng Empyrean Herbs, para magkaroon ka ng kasing dami mo. Gusto. Pag-uusapan natin iyan pagkatapos nating umalis sa lugar na ito. Sa ngayon, mag-focus muna ako sa pangungulekta. Ang mga damong makikita ko rito. Masayang ngumiti si James. Hindi nagtagal, nagsimula na silang dalawa sa kanilang paglalakbay sa paghahanap sa bangkay ni Yala at sa Empyrean Herbs. Sa isang espiritual na bundok sa loob ng Yala Realm, ang mga tao at mga gusali na natagpuan sa loob ng lugar ay nanatiling ganap na hindi matukoy bilang kabuuan.
Ang bundok ay protektado ng ilang patong ng malalakas na pormasayon. Ang mga pormasayon ay maaaring epektibong itakwil ang zen ng sinuman. Sa pangunahing bulwagan, ang isang pulutong ay nagtipon sa harap ng isang ginang, na tila kanilang pinuno. Ms. Krilla. Napaluhod ang isang matandang magsasaka. Umalis ang selyo. Sa likod ng Grand Sect Leader ay inangat. Napakaraming mga magsasaka. Nakapasok sa kaharian. Dahan daw ang tumanggo ang ginang. Ma'am, naramdaman ko rin. Tila ang Grand Sect. Malapit nang matapos ang mga plano ng pinuno. Magpadala ng mensahe sa aming mga miyembro na ay nakahiga sa labas ng mundo. Ang ginang, na nagutos, ay alagad ni Yala Samaris at ang kasalukuyang pinuno ng sektang Yala. Ang kanyang pangalan ay Krilla Sayan. Nang matanggap ang utos ni Krilla, umalis ang kanyang mga tauhan sa main hall para umalis. Mga mensahe na tanging mga miyembro ng Yala sect ang makakaintindi sa paligid ng Yala kaharian. Kasabay nito, isang malaking, madilim na palasyo ang gumagalaw sa himpapawid sa isang taas. Bilis! Nakatingin si Ivan sa malayo mula sa loob. Sir Ivan. Yumuko si Zeloneth sa harap ng lalaki. Maaari ba akong magtanong kung bakit namin dinadala ang lahat ng aming mga miyembro ng Demonium sect sa Yala Realm? 4,578. 4,578 halos lahat ng tao sa nag-agawan ng Demonium sect para sa kanyang posisyon. Gayunpaman, si Zeloneth lang ang nakakaalam tungkol sa realidad ng kanyang sitwasyon. Sa buong panahon, hindi siya nakita ni Ivan na iba sa ibang tagasunod. Hindi ko alam kung ano ang binabalak ni Ivan sa Yala Realm. Zeloneth. Nag-aalala. Hindi ka dapat humihingi ng impormasyon na hindi ka karapat-dapat. Inihagis ni Ivan ang kanya. Tumingin sa direksyon ni Zeloneth. Tapos, he waved his hand dismissively. Kaya mo, umalis ka na. Naiintindihan. Nanatiling nakayuko si Zeloneth habang nakaharap sa pinto. Habang itinataas niya ang kanyang tumingin ulit, tumigas ang ekspresyon niya. Isang mabisyo at nagbabantang liwanag ang samilaw. Mga mata ni Zeloneth. Pagkaalis ni Zeloneth sa bulwagan, si Ivan ay naging makapal at itim na usok at naglakbay palabas ng pangunahing bulwagan. Di nagtagal, ang usok ay nakitang lumilipat patungo sa isang bulubunduking lugar na mabigat na nababalot ng puting ambon. Inayos ni Ivan ang kanyang katawan sa harap ng ambon. Sa kabila nito, maraming pormasayon ang itinapon sa bulubundukin lugar upang protektahan ito. Dahan-daang naglakad si Ivan papunta sa barrier ng formation. Sa daan, kaya niya makita ang ilang natatanging inscription na lumulutang sa loob ng ambon. Nang marating niya ang hadlang, itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at gumawa ng ilang mga inscription. Ang mga inscripsyong iyon ay sumanib sa pormasayon halos agad-agad. Iilan. Makalipas ang ilang segundo, may nabuong crack sa barrier. Pumasok si Ivan sa lugar na na-encapsulated ng formation sa pamamagitan ng crack. Sa loob ng formation, sinalubong siya ng tanawin ng isang marilag, maganda bundok. Noon lang, ilang mga matatandang magsasaka ang nagkatotoo ilang hakbang ang layo kay Ivan. Nagtanong ang isa sa kanila, miyembro ka ba ng Yala sect? Tumango si Ivan. Sundan mo ako. Inakay ng lalaking nagsalita kanina si Ivan patungo sa itinayong main hall. Sa bundok, isang kaakit-akit na babae na may yelong ekspresyon ang nakaupong mag-isa sa loob ng pangunahing bulwagan. Nang makita niya si Ivan na papasok sa pinto, tumayo ang ginang at agad na sumugod sa kanya. Ivan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Krilla habang tumatakbo papunta kay Ivan. Nagniningning ang mga mata niya. May pananabik at pagmamahal. Niyakap ni Krilla si Ivan at niyakap siya ng mahigpit. Nanginginig ang boses niya kaunti habang bumubulong siya, narito ka na sa wakas. Ang matandang magsasaka, na nagpakita kay Ivan sa pangunahing bulwagan, ay mataktikang umalis sa lugar upang bigyan ng pares ng ilang privacy. Ilang sandali pa, bahagyang lumayo si Krilla kay Ivan at tinitigan ang mukha ng lalaki. Ivan, dapat kang pumalit bilang pinuno ng sekta ng Yala sect dahil ikaw na ibinalik
Mata Ray na sagot ni Ivan, "What are you talking about? Ang sektang Yala ay kabilang sa aming Panginoon. Ito ay nangyari, at palaging magiging kanya." Napakunot ng noo si Krilla. Sinabi niya sa isang pagtaas ng boses, "Ivan, ang aming Panginoon ay patay. Wala na ang Yala Samaras sa mundong ito. Mula sa puntong ito, magiging ikaw." Hinirang bilang pinuno ng sekta ng Yala sect. Si Master ay naghanda ng isang plano bilang isang countermeasure. Patuloy ni Ivan, ang layunin ng aking pagbabalik ay upang maisakatuparan ang mga plano ni Master." Huminga ng malalim si Krilla. Pagkatapos, sinabi niya sa isang sarcastic na tono, "Ivan, Master ay patay na. Maging ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Ang katawan na lang niya ang natitira ngayon. Ikaw, hindi ako makapaniwalang mabubuhay mo siyang muli sa pamamagitan ng paggamit ng gawa-gawa na iyon. Bawal na teknik. Kahit na ito ay gumana, bakit mo pa gugustuhin? Buhayin ang babaeng iyon. Nais mo bang bumalik sa iyong buhay bilang kanyang mababang loob?" Masuner ang utusan na naman. Isang malakas na tunog ang sinampal ni Ivan sa mukha ni Krilla. Marahang ipinatong ni Krilla ang kanyang palad sa kanyang namumulang pisngi. "Sinasabi ko lahat. Ito para sa kapakanan mo, Ivan. Hindi ko ito kailangan." Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Biglang nagtaas ng braso si Ivan at hinampas ang ginang sa tuktok ng kanyang ulo gamit ang kanyang palad. Sa isang iglap, umagos ang dugo mula sa bukas na sugat sa anit ni Krilla. Maraming bitik ang kumalat mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. 4,579. 4,579 na unti-unting bumagsak ang puwersa ng kanyang buhay. "Malayo. Bakit mo ginawa yun, Ivan?" Hindi makapaniwalang tinitigan ni Krilla ang lalaki. "Ang sinumang magtaksil sa Master ay dapat mamatay," sabi ni Ivan sa isang walang pagbabago na boses. Sa loob lang ng ilang segundo, naramdaman ni Krilla ang kanyang sarili na nawala ng malay. At nagdilim ang kanyang paningin. Ni hindi niya maaninag ang ekspresyon. Ang mukha ni Ivan sa puntong iyon. Biglang nagkapira-piraso ang katawan niya. Nadurog ang kanyang kaluluwa. Kasama nito, sa isang tagong lugar na matatagpuan sa kabilang panig ng espiritual na bundok, isang ginang na tila nagmumuni-muni, naupo sa lupa habang nakakrus ang mga paa. Biglang nagmulat ng mata ang ginang at umubo ng subo ng dugo. Siya nahulog sa lupa dahil nawalan siya ng malaking lakas. Ang ginang ay ang tunay na Krilla. Ang taong pinatay lang ni Ivan sa bulwagan ay clone lang niya. Di ko akalain na gagawa ng ganoon ang lalaking pinakamamahal ko. Sa akin, hindi ko na kayang manatili pa rito. Kapag nalaman ni Ivan na hindi ako patay, gagawin niya. Tiyak na susunod sa akin. Napaisip si Krilla. Tumayo si Krilla sa sahig at inayos ang sarili. Tapos, nag-teleport siya. At nawala sa kinatatayuan. Sa kabilang banda, hindi na malaya ni Ivan na nakatakas na pala ang totoong Krilla. Mula sa base ng Yala sect. Sa halip, kinuha niya ang kanyang posisyon sa sekta bilang ang pansamantalang commander. Ang mga cultivator na kakapasok lang sa Yala realm ay ganap. Walang pakialam sa mga pangyayaring ito. Hindi nagtagal ay nagkaroon na ng pinto sa kaharian. Nawala, ang mga magsasaka na iyon ay nagsimulang galugarin ang kaharian alinman sa mga grupo o sa kanilang sarili. Nasa sabik silang makita kung anong uri ng mga kayamanan o mga bagay sila maaaring mahanap sa Yala realm. Parehong hindi alam nina James at Waleria na si Yala Samaras ang nagtatag ng Yala sect at ang sekta ay nakatago sa kaharian na iyon. Higit pa rito, mayroon sila no idea na isa pala talaga si Ivan sa mga alagad ni Yala. Dumating silang dalawa sa labas ng isang espiritual na bundok na pinuprotektahan ng A. Pagbuo. Nakakapagtaka, ang porma sayon ay medyo pagod na at hindi kumpleto. Gayunpaman, naglalaman ito ng isang misteryoso, makapangyarihang enerhiya. Sapat na malakas upang patayin ang mga magsasaka ng Kylem Acme rank. May alam ka bang paraan para masira ang porma sayon na ito? Tanong ni James. Saglit na tinitigan ni Waleria ang istruktura. Umiling siya. Ito. Ang pagbuo ay napaka-natatangi at komplikado.
Kakailanganin ko ng ilang oras upang makabuo ng isang solusyon. Kung nasa peak condition ako, siguradong masisira ko ang formation na ito. Sa isang hit lang, sinalubong siya ni James ng pilyong ngiti. Well then, tingnan natin kung ano ang maaari kong gawin tungkol dito. Naglakad ang lalaki palapit sa harang ng pormasayon. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang kamay at conjured inscription sigils ng pinakamaagang, pinaka-primitive na anyo. Yung sigils na sumanib sa pormasayon halos agad-agad. Makalipas ang ilang sandali, may nabuong bitik sa ibabaw ng barrier. Kapag ang ganap na nabuo ang crack, pinasok ni James ang formation sa pamamagitan ng opening right. Malayo. Mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas, Waleria mumbled sa ilalim ng kanyang hininga. Pagkatapos, sinundan niya si James at pumasok din sa formation. Sa loob ng pormasayon, ganap na tumingin ang kapaligiran at tanawin. Iba sa tahimik na tanawin na makikita sa labas ng pormasayon. Kaya ni James, makita ang mga bundok na naging mga durog na bato at guho, tiwangwang na mga lungsod. Ang iba't ibang bakas ng pagkawasak na nakakalat sa buong lugar na iminungkahi na ang isang malaking scale. Ang labanan ay maaaring naganap sa loob ng pormasayon na iyon noong nakaraan. Habang sinusuri ni James ang lupa sa paligid niya para sa Empyrean herbs, siya nakakita ng bakas ng pamilyar na aura. Anong problema? Huminto si Waleria at tumingin sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni James. May nakita siyang mga bakas ng ilang mga kasanayan sa pagpirma. Kabilang ang Primal Mantra, ang Nine Voices of Chaos, at ang Blithe Omniscience sa natitirang aura na natitira sa lugar. Nag-isip siya, ano ang ibig sabihin nito? Nagsasaka ba mula sa Chaos District? Sumali sa labanan dito. Tuldok. O marahil ay ipinasok ni Yala Samaras ang mundong ito sa Chaos District. Pagkatapos, ang mga magsasaka mula sa siyam na distrito ng Endlos ay pinaplano din dito. Lupain upang labanan ang mga magsasaka mula sa Chaos District. 4,600. 4,600 pagkatapos ng maikling paghinto, James nagtanong, Waleria, isang malawakang labanan ang sumiklab noong nakaraan ng marami. Naramdaman ng mga magsasaka ang presensya ng Chaos District. Meron ka ba anumang impormasyon tungkol sa insidente? Saglit na nag-isip si Waleria. Actually, na-detect ng mga cultivator natin ang presensya ng ang Chaos District 2 beses sa nakaraan. Isang matinding labanan ang naganap sa unang pagkakataon. Natukoy ang Chaos District. Gayunpaman, ang ikalawang labanan ay hindi kasing matindi. Kapag nangyari ulit ang parehong bagay. Ano ang nangyari sa unang labanan? Alam ni James na ang labanan sa pagitan ng mga tao dito at ng mga mula sa Chaos. 2 beses nang nangyari ang distrito sa ngayon. Ang pangalawang labanan ay malamang na nangyari sa panahon ng pagtaas ng space race. Sa huli ay humahantong din sa kanilang pagbagsak. Naganap ang pangalawang sky burial sa medyo mas maliit na sukat mula noong. Ang bilang ng walang kapantay na mga powerhouse na umiral sa panahong iyon ay marami. Mas mababa, napaisip si James. Umiling si Waleria. Wala akong masyadong alam sa unang laban. Anyway, bakit mo naman tinatanong? Paliwanag ni James, well, we're inside the realm created by Yala Samaras. Siya ay nagkataon na pinatay ng mga magsasaka mula sa Chaos District. Gusto ko lang 2/3 upang mang-alap ng higit pang impormasyon upang matulungan kaming mas maunawaan ang lugar na ito. Ibinahagi ni Waleria ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa unang labanan kay James. Kung interesado ka sa mga detalye, maaari mo akong sundan pabalik sa Thea Sect. Pagkatapos nito, ang pinuno ng sekta ko ay sumali sa labanan noon. Siya ay isang Chaos rank powerhouse. Curious na tumingin si James kay Waleria. Ma'am, tumango si Waleria. Tinapik ni James ang panga niya. Hindi maaaring tama iyon. Walang sinumang cultivator sa Chaos rank sa Chaos District. Sa teoryang pagsasalita, kung ang isang Chaos rank powerhouse ay sa Chaos District, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga magsasaka laban sa inaasahang anyo ng taong iyon.
May iba pa bang hindi alam sa atin na nangyari noong unang Sky? Paglilibing. Marahil kahit na ang mga superior cultivator tulad ni Yardos at ng Chaos Master ay hindi nakamit ang Chaos rank, maaaring mayroon talaga silang kapangyarihan at mga kakayahan na kayang talunin ang mga magsasaka ng ganoong ranggo. Di pa rin tama iyon. Matapos marating ni Yardos ang Endlos, hinamon niya ang pinuno ng Welcome District sa isang labanan ngunit natalo sa huli. James. Isinaalang-alang ang maraming mga posibilidad sa loob. Ano ang iniisip mo? Hinayla ni Wayria ang manggas ni James. Bumalik sa katinuan si James. Nako, wala lang. Isang napakalaking labanan. Malamang naganap sa lugar na ito. Wala akong nakikitang mahalaga dito. Dapat tayo pumunta sa ibang lugar. Sige, pagsang-ayon ni Wayria. Tumalikod silang dalawa at bumalik sa pinanggalingan nila. Boom! Ramdam ni na James at Wayria ang pagyanig ng lupa sa mismong sandaling iyon. Sa di-kalayuan, isang malaki at madilim na butas ang nabuo sa lupa. Lumawak ang butas. Malalim sa lupa na tila walang katapusan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalawak na enerhiya ang lumabas mula sa butas na iyon. Ang lakas. Napakalakas na nabasag pa nito ang formation cast sa lugar na iyon. Lahat ng halos naramdaman ng mga nilalang sa Yala Realm ang pulso ng enerhiya. Agad-agad. Noon lang, isang makulay na sinag ng liwanag ang nagmula sa kakaibang butas na iyon, at isang bagay na bumaril sa hangin mula sa lupa. Nang huminto ang bagay at lumipad sa hangin, napansin ng mga nilalang sa malapit na ito ay isang kahanga-hangang ginawang espada. Ang espada ay nagbigay ng napakalaki aura. Wow! Nakakatakot na sandata. Iyon ay isang kahanga-hangang aura. Talagang may mga kayamanan sa Yala Realm. Akin ang espadang iyan. Hindi mabilang na mga magsasaka ang lumipad patungo sa espada habang gusto ng bawat isa sa kanila. Espada para sa kanilang sarili. Sa isang iglap, ang espasyo sa paligid ng misteryosong espadang iyon naging isang larangan ng digmaan habang sinubukan ng lahat na alisin ang kanilang katunggali.